Ang 20 taong gulang na single mother at ang kanyang pag-ibig sa isang 70 anyos na milyonaryo. Isang kwento na ang katotohanan sa likod nito ay sapat na para antigin ang puso ng sinuman. Marso. Isang madilim at kulay abong langit ang bumalot sa Maynila. Ang ambon ay parang isang manipis na kortina ng hamog na nakasabit sa malalawak na abenida. Sa ilalim ng mga mayuming puno ng nara sa harap ng gusali ng Tea House of Magsaysay, ilang mga sanga ang payat at kalbo pa, hindi pa sumisibol, at marahang nanginginig sa malamig na hangin ng umaga. Sa gitna ng abalang Lunes, tila isang mahabang ahas ang pila ng mga mamahaling sasakyan sa kahabaan ng Ayala Avenue. Sa gitna ng marangyang tanawing iyon, walang sinuman ang nag-abalang tumingin sa isang madilim na eskinita sa tabi ng gusali, kung saan may isang dalagang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang sanggol, nanginginig sa lamig sa ilalim ng isang makitid na silong. Ang pangalan niya ay Tala, nasa edad na 20 puno ng pangarap, ngunit ang kanyang payat na balikat ay pasan na ang bigat ng pagiging isang ina. Ang munting anghel sa kanyang mga braso, si Lito, ay 5 buwan pa lamang. Ang bata ay napakaliit, nangingitim sa lamig, at nababalot lamang sa isang manipis at lumang kumot, at paminsan-minsan ay mahinang sumisinok. Namumula at mainit ang kanyang mukha, resulta ng isang gabing mataas na lagnat na wala man lang ni isang tableta ng gamot, dahil walang sapat na pera ang kanyang ina para bumili. Dinala ni Tala ang kanyang anak dito, sa harap ng kumpanya ng lalaking hindi niya alam kung dapat bang tawaging tagapagligtas, pinagkakautangan, na may pusong puno ng hiya, panliliit, at sukdulang kawalan ng pag-asa. Wala nang ibang mapupuntahan si Tala. Kaninang umaga, pinagbantaan siya ng landlady na itatapon ang kanilang gamit sa kalye dahil ilang buwan na siyang hindi nakakabayad ng buo sa upa. At sa karinderya kung saan siya nagtatrabaho sa gabi, kasasabi lang ng may-ari na tanggal na siya dahil sino ba naman ang magpapanatili sa isang empleyadong laging wala. Sa sobrang desperasyon, wala nang nagawa si Tala kundi ang yakapin ang kanyang anak at magtungo sa harap ng Tea House of Magsaysay upang hintayin ang isang taong itinakda ng tadhana na magkaroon sila ng isang mapait na pagkikita. Si Ginoong Ramon Magsaysay, 70 taong gulang, ang nagtatag ng imperyo ng fashion na House of Magsaysay, ay isang alamat sa mundo ng negosyo sa Pilipinas dahil sa kanyang pagiging istrikto, malamig, at mukhang hindi kailanman mumingiti. Siya ay mag-isang naninirahan sa isang lumang mansyon, nakatago sa isang eskinita malapit sa Ayala Triangle Gardens, walang asawa, walang anak, at walang malapit na kamag-anak. Sa loob ng ilang dekada, kilala lamang siya bilang isang hindi matitinag na haligi ng industriya ng fashion, isang makapangyarihang at matagumpay na lalaki na namumuhay sa kalungkutan, hiwalay sa karaniwang mundo. Ngunit, 2 linggo lang ang nakalipas, bigla siyang huminto sa isang maliit na klinika kung saan si Tala ay yakap-yakap ang kanyang anak, nakayuko sa desperasyon sa isang bangkong bato, at matagal na nanatiling nakatayo. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan, at walang nakakaalam kung paano tinulungan ni Ginoong Magsaysay ang mag-ina. Ang tanging alam ng mga tao ay mula noong araw na yon, ilang beses nang nakita ang anino ng matandang milyonaryo sa Makati Medical Center. Minsan ay mag-isa siya, minsan naman ay kasama ang isang dalaga at isang sanggol. Mayroon pang mga nagsasabing nakita nila siyang bumaba mula sa kanyang mamahaling sasakyan, maingat na kinuha ang sanggol mula sa bisig ng ina na may pambihirang pag-aalaga. At ngayong umaga, habang muling naghihintay si Tala kasama ang kanyang anak sa harap ng kumpanya, nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan mula mismo sa pasilyo, kung saan ang mga empleyado ay nagkakape. Nandyan na naman yung babae, dala pa ang anak. Siguradong isa na namang bagong uri ng gold digger yan, gustong umangat sa buhay sa isang iglap. Hindi ko akalain na ganyan pala ang presidente natin. Hindi nila alam na si Ginoong Magsaysay ay nawalan ng kaisa-isang anak na babae noong ito ay 20 taong gulang, kasing edad ni Tala ngayon. Lalo nilang hindi alam na ang kanyang pusong nanigas sa loob ng 30 taon ay sa unang pagkakataon, muling tumitibo. Para naman kay Tala, ni minsan ay hindi niya naisip na mamahalin niya ang lalaking iyon. Ang tanging nasa isip niya ay siya ang unang taong hindi tumingin sa kanya nang may paghamak, hindi nagtanong tungkol sa kanyang mapait na nakaraan, at hindi hinusgahan ang mansa sa kanyang buhay. At siya rin ang taong tahimik na tumulong sa kanyang anak na malampasan ang isang karamdamang halos ikamatay nito, nang hindi humihingi ng anumang pasasalamat. Sa gitna ng isang maunlad ngunit masikip at puno ng mapanghusgang lipunan ng Maynila, nagsimula ang kwento ng isang 20 taong gulang na single mother at isang 70 taong gulang na lalaking nawalan na ng lahat.
Hindi maingay, hindi magarbo, isang tadhana lamang na dahan-dahang pumapasok sa mga pusong pinatigas na ng sakit. At sa huli, kapag nabunyag na ang katotohanan, lahat ng mga mapanghusga ay mapipilitang manahimik sa kahihiyan. Ang inuupahang kwarto ni Tala ay nasa dulo ng isang hilera ng mga bahay sa isang maliit at palikulikong eskinita sa Paseo de Rojas, sa lungsod ng Makati. Ito ay isang sirasirang kwarto na gawa sa yero, na may sementadong sahig na laging malamig, at may sukat lamang na halos 1 metro kwadrado. Sa tuwing umuulan, ang bubong na yero ay lumilikha ng malungkot na tunog, at ang tubig mula sa kisam ay tumutulo sa isang plastik na palanggana na nakalagay sa gitna ng silid. Kapag tag-araw, para itong isang pugon sa init, at kapag taglamig, ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto. Ngunit iyon lamang ang lugar na matatawag ni Tala na tahanan. Iyon ay mula noong iwan siya ng kanyang kasintahan, at mag-isa siyang bumalik sa Maynila, dala-dala ang kanyang malaking tiyan na malapit ng mga anak. Noong mga panahong iyon, katatapos lang ni Tala ng high school. Dahil sa kahirapan, isinantabi niya ang pangarap na makapagkolehiyo upang magtrabaho at tumulong sa kanyang ina at kapatid. Sa isang pagkakataon, nang pumunta siya sa Maynila para maging kasambahay sa rekomendasyon ng isang kakilala, nakilala niya si Paolo, isang binatang tekniko sa isang kumpanya ng aircon. Ang mga pangako ng isang masayang pamilya, mga romantikong gabi ng pagdedate, ang malambing na tingin at ang unang yakap sa isang maulang gabi ng Hulyo ay nagpatunaw sa murang puso ni Tala. Inosente siyang naniwala na natagpuan na niya ang lalaki para sa kanya. Hanggang sa nanginginig niyang ibinalita na siya ay buntis, at si Paolo ay naglaho na parang bula. Ang telepono ay hindi na makontak, at ang address ng kanyang inuupahan ay pansamantala lamang pala. Nalugmok si Tala sa matinding kawalan ng pag-asa. Wala na siyang mukhang maihaharap sa kanyang pamilya sa probinsya, kaya sinubukan niyang manatili sa lungsod, naghanap ng trabaho kahit saan, ngunit dahil sa palaki niyang tiyan, walang sinumang tumanggap sa kanya. Gabi-gabi, niyayakap niya ang kanyang malaking tiyan, nakabaluktot sa tabi ng malamig na pader, at ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kupas na niyang unan. Nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, isang mabait na kapitbahay ang nagdala sa kanya sa ospital. Ipinanganak ang sanggol sa isang murang paupahan, kulang sa lahat ng bagay, at pinangalanan siyang Lito. Si Lito ay 5 buwan na ngayon, ngunit mahina at madalas magkasakit. Sabi ng doktor, kulang siya sa buwan, mahina ang resistensya, kaya kailangan ng espesyal na pangangalaga. Ngunit saan kukuha ng pera? Ginawa ni Tala ang lahat ng trabaho, mula sa pagiging serbidora sa isang karinderya, paglilinis ng mga bahay, hanggang sa pagbebenta online sa gabi, tinitipon ang bawat peso para makabili ng gatas at diaper para sa kanyang anak. May mga araw na hindi sapat ang pera, kaya tinutunaw niya ang gatas ng mas malabnaw, pinapakain ang anak ng lugaw na halos tubig na lang, habang ang mga luha niya ay humahalo sa bawat kutsara ng mapait na pagkain. Ang lugar kung saan nakatira si Tala ay may iba't ibang uri ng tao. May mga naaawa, at paminsan-minsan ay palihim na nag-iwan ng isang maliit na supot ng pagkain sa kanyang pintuan. Ngunit mayroon ding mga mapanghamak, at sa tuwing nagkakasakit ang kanyang anak, sinasabi nila, dalagang nagkaanak, nagbibigay ng kahihiyan sa buong lugar na ito. Hindi sumasagot si Tala, tahimik lang siyang namumuhay at nagtitiis. Ang kanyang mga mata ay laging malalim dahil sa kakulangan sa tulog, sa pag-aalala, at sa mga araw na parang isang malamig na hangin na dumadaan sa maingay na eskinita na walang sinumang pumapansin. Isang araw, pag-uwi ni Tala galing sa trabaho, hindi pa siya nakakapagpalit ng damit nang marinig niya ang malakas na iyak ng kanyang anak. Mataas ang lagnat ni Lito, ang buong katawan niya ay namumula na parang sili, at putol-putol ang kanyang paghinga. Nataranta si Tala, binuhat ang anak at tumakbo papunta sa barangay health center, nanginginig ang mga kamay at paa, at nadapa pa sa daan. Sinabi ng doktor na kailangan siyang dalhin sa isang mas malaking ospital. Tumawag siya sa mga kakilala para humingi ng tulong, ngunit lahat ay tumanggi dahil sa takot na maabala. Sa huli, isang hindi kilalang lalaki, matangkad at payat, nakasuot ng mahabang Amerikana at sombrerong nakatakip sa mukha, ang lumapit. Hindi siya nagsalita, marahan lamang niyang sinabi, hayaan mong ihatid ko kayo. Hindi alam ni Tala kung sino siya, ang tanging alam niya ay dahil sa nakatakdang pagsakay na yon sa gabing iyon, na iligtas ang buhay ng kanyang anak. Noong gabing iyon, habang nakaupo siya sa pasilyo ng ospital, yakap-yakap ang kanyang anak, ang lalaking iyon ay tahimik pa ring nakatayo sa tabi ng salamin, matagal na pinagmamasdan ang mag-ina, bago tahimik na umalis sa dilim ng gabi.
Matagal na panahon ang lumipas bago nalaman ni Tala na siya pala si Ginoong Magsaysay, ang nagtatag ng pinakamalaking fashion conglomerate sa Maynila. Isang taong namuhay ng nakakulong sa sarili, walang pakialam sa mga bagay sa mundo. Hanggang sa makilala niya ang mag-ina. Halos isang linggo matapos ang nakakatakot na gabing iyon, hindi pa rin makalimutan ni Tala ang imahe ng lalaking tahimik na nakatayo sa pasilyo ng ospital. Hindi niya alam kung sino siya, ngunit tandang-tanda niya ang mga matang iyon nga matang malalim at malayo, na para bang nakaranas na ng hindi mabilang nakawalan. Matangkad siya, medyo kuba dahil sa edad, ngunit bawat kilos niya sa pagkuha kay Lito mula sa kanyang mga braso ay banayad at puno ng paggalang, na para bang natatakot siyang masaktan ang sanggol. Nang ipaalam ng doktor na kailangan maospital ang bata, siya mismo ang naglabas ng kanyang pitaka, at binayaran ang lahat ng gastusin ng walang imik. Ngunit pagkatapos ng araw na yon, nawala siya. Hindi rin naglakas loob si Tala na magtanong, dahil sa takot na hindi siya maintindihan, na isipin ng mga tao na sinusubukan niyang kumapit sa isang mayaman. Nangako siya sa sarili, basta't maging malusog si Lito, kahit anong paraan pa ang kailangan para makabayad ng utang na loob, handa siya. Noong umagang iyon, walang tigil ang ulan sa Maynila. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para basain ang buhok ng mga dumadaan at gawing maputik ang mga hagdanan. Ginamit ni Tala ang kanyang pahinga sa umaga para pumunta sa House of Magsaysay. Hindi para mag-apply ng trabaho, kundi para ibalik ang perang ibinayad niya sa ospital na nakuha niya mula sa doktor. Sa mga nagdaang araw, ginastos niya ang lahat ng kanyang kaunting ipon, ibinenta pa ang lumang singsing na alaala ng kanyang ina, at umutang pa ng kaunti sa kanyang landlady. Hindi sapat ang halaga para sa kabuuan, ngunit nais ni Talang magbigay muna ng isang bahagi, bilang isang paraan upang mapanatili ang kanyang natitirang dignidad. Ang gilid na tarangkahan ng kumpanya ay malapit sa isang malaking kalsada, kung saan ang mga sasakyan ay paroot parito. Nakita ng gwardiya si Tala na dumarating, at nagtatakang nagtanong, "Sino po ang hinahanap niyo? Gusto ko lang pong mag-abot ng kaunting pera." Noong isang araw po, tinulungan ako ng isang kamag-anak ni Ginoong Magsaysay. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, mula sa pangunahing lobby, isang matandang lalaki ang lumabas, may dalang payong at diretsong naglakad patungo sa tarangkahan. Umaambon, ngunit hindi niya ginamit ang payong, nakasuot lamang siya ng isang madilim na sombrero. Siya si Ginoong Magsaysay. Nang magtama ang kanilang mga mata, huminto siya. Ang paghinto na yon ay hindi malinaw kung ito ba ay dahil sa gulat o inaasahan na. Yumuko si Tala ng malalim, nanginginig ang dalawang kamay na nag-aalok ng gusot na sobre. "Ako po. Ibabalik ko po ang pera noong isang araw. Hindi ko pa po nabuo lahat, pero sana po tanggapin niyo muna ito." Tinitigan ni Ginoong Magsaysay ang mga matang bas ng ulan ni Tala. Ang mga matang iyon ay naglalaman ng takot, hiya, at isang nakakaawang uri ng dignidad. Hindi niya tinanggap ang sobre, marahan lamang siyang nagtanong, "Kumusta na ang bata?" Tumingala si Tala. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malalim, mabagal, at malinaw, tulad ng boses ng isang taong sanay mag-utos, ngunit sa sandaling ito ay may bahid ng malalim na kalungkutan. "Opo, mas maayos na po siya. Salamat po, kung hindi po dahil sa inyo." Naputol ang kanyang sasabihin. Tumango si Ginoong Magsaysay at tumalikod. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, muli siyang huminto, lumingon at sinabi, "Gusto mo ba ng isang mas matatag na trabaho? Para magkaroon ka ng oras na alagaan ang anak mo?" Natigilan si Tala. Hindi pa siya nakakasagot nang magpatuloy siya, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa puting kurtina ng ulan. "Kailangan ko ng tagapaglinis ng hardin at tagapagpakain ng mga koi tuwing umaga. Madali lang ang trabaho, hindi gaanong malayo rito. Kung gusto mo, bumalik ka bukas." Pagkasabi nito, sumakay siya sa kotse. Tahimik na lumiko ang sasakyan sa ulan, iniwan si Tala na tulala sa ilalim ng silong, ang sobre sa kanyang kamay ay basang-basa na. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito inaalok, hindi malinaw kung ito ba ay awa, simpatya, iba pa. Ngunit sa sandaling iyon, isa lang ang kanyang naramdaman, ang lalaking ito ay hindi katulad ng sinumang dumaan sa kanyang buhay. At marahil, ang muling pagkikita sa gitna ng ulan noong araw na iyon ang simula ng lahat ng unos at lambing na darating. Kinabukasan ng umaga, bitbit ni Tala si Lito habang nakatayo sa harap ng malaking bakal na tarangkahan na puno ng lumot ng isang lumang mansyon na matatagpuan sa isang eskinita sa lungsod ng Makati.
Ang address na ibinigay ni Ginoong Magsaysay kahapon ay isang malinaw na linya lamang sa isang maliit na piraso ng papel. Nag-alinlangan siya buong gabi dahil sa takot at pagkalito. Ngunit nang makita niyang bahagyang nilalagnat ang kanyang anak, marinig ang hirap nitong paghinga, at marinig sa kanyang isipan ang bulong ng landlady na naniningil ng upa, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kanyang anak, at may dalang maliit na pag-asa, humakbang siya pasulong. Ang tarangkahan ay halos 2 metro ang taas, at ang itim na pintura ay natutuklap na, ngunit sa likod nito ay isang hardin na puno ng mga puno. Isang matandang puno ng akasya ang sumasakop sa buong daanan na gawa sa bato, at ang amoy ng sampagita ay marahang lumulutang sa mamasamasang hangin pagkatapos ng ulan kagabi. Ang 2 palapag na mansyon ay itinayo sa estilong Espanyol na may mga pader na kulay garing, pulang tisa, at berdeng mga bintana na nagbibigay ng antigong at marangal na anyo. Habang nag-aalangan pa si Tala, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Isang babaeng nasa 6 na pula na may maayos na nakapusod na buhok at nakasuot ng kulay abong sweater ang lumabas. Wala siyang sinabi, tiningnan lamang niya si Tala mula ulo hanggang paa at mahinahon na sinabi, "Pumasok ka." Nagbilin na ang amo. Yumuko si Tala bilang pasasalamat at sinundan siya papasok habang karga ang kanyang anak. Ang bahay ay sobrang tahimik, walang tunog ng radyo, pusa o aso, o kahit na orasan. Bawat hakbang sa lumang sahig na baldosa ay maririnig ng may pag-ingat. Dahan-dahang naglakad si Tala na parang naligaw sa ibang dimensyon kung saan tumigil ang oras. Ang pangalan ng babae ay Manang Celia, at halos 20 taon na siyang nag-aalaga sa bahay ni Ginoong Magsaysay. Bihira siyang umiti, ngunit hindi siya mukhang masungit. Inilibot niya si Tala sa hardin sa likod ng bahay, itinuro ang mga halamang kailangang diligan, ang fish pond ng koi na kailangang pakainin tuwing umaga, at ang bodega na kailangang linisin minsan sa isang linggo. Ang trabaho ay mas simple kaysa sa inaakala ni Tala, walang masyadong mabigat. Sa umaga ka lang magtatrabaho. Sa hapon, umuwi ka na para alagaan ang anak mo. Gawin mo lang ang karaniwang gawain at ibibigay ko ang sahod mo buwan-buwan. Ayaw ng amo ng maraming tanong. Mabilis na tumango si Tala. Ang makapagtrabaho sa isang tahimik na lugar na tulad nito ay isang napakalaking swerte para sa kanya. Pagsapit ng tanghali, nagpaalam siyang uwi na. Habang dumadaan sa sala, bahagyang nakabukas ang pinto. Sa siwang, nakita ni Tala si Ginoong Magsaysay na mag-isang nakaupo sa isang upuang gawa sa inukit na kahoy, may hawak na tasa ng tsaa, at ang tingin ay malayo sa isang litrato na nakalagay sa estante. Tiningnan niya ito ng mabilis, ngunit bigla siyang natigilan. Ang larawan sa frame ay isang dalagang nasa 20 taong gulang, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay kaakit-akit, ang mga mata ay mabait, at higit sa lahat. Kamukhang-kamukha niya. Hindi eksaktong magkamukha, ngunit halos 80 hanggang 70%. Ang mga matang iyon, ang ilong na iyon, ang ngiting iyon. Bakit parang pamilyar? Bigla siyang nakaramdam ng ginaw sa kanyang likuran. Mayroong isang bagay sa bahay na ito na hindi kasing simple ng itsura nito. At si Ginoong Magsaysay, ang matandang lalaki na inakala niyang isang tagapagligtas lamang, ay tila hindi tumitingin sa kanya bilang isang amo sa isang katulong, kundi isang tingin na napakahirap ilarawan. Hindi man sinasabi, ngunit may naramdaman si Tala na hindi malinaw sa kanyang puso. Marahil, simula ngayon, ang kanyang buhay ay liliko sa isang ganap na kakaibang direksyon, isang direksyon na hindi niya kailanman pinangarap. Sa mga unang araw ng pagtatrabaho sa mansyon ni Ginoong Magsaysay, nanatili si Tala na may tamang-tamang asal. Dumarating siya sa tamang oras, masipag magtrabaho, hindi madaldal, at hindi pumapasok sa anumang silid ng walang pahintulot. Alam niya ang kanyang lugarisang single mother na kinukop na ay isang malaking biyaya, kaya kailangan niyang maging maingat sa kanyang kilos at salita. Sa tuwing matatapos ang trabaho, isinusuot niya ang kanyang sling bag, kinakarga si Lito, at tahimik na umuuwi, tulad ng paraan ng kanyang pagpasok sa buhay ng matandang lalaki walang ingay. Gayunpaman, may mga bagay na hindi kailangan ng salita para mapansin. Tulad ng paraan ng pagtayo ni Ginoong Magsaysay sa bintana ng ikalawang palapag tuwing umaga, sa oras na dumaan si Tala sa tarangkahan, at tahimik na pinagmamasdan ang bakuran. O kaya naman ang pagluluto ni Manang Celia ng dagdag na lugaw at pagtitimpla ng isang basong gatas araw-araw, sinasabing, baka magutom ang bata, iwan mo na lang dyan, kahit hindi niya inaamin na utos iyon ni Ginoong Magsaysay.
Isang beses, habang nagpapakain ng isda si Tala, biglang umiyak ng malakas si Lito. Bigla itong nilagnat ng mataas, namula ang mukha, at bahagyang nanginginig ang mga kamay at paa. Nataranta si Tala, hindi alam ang gagawin, at akmang tatakbo palabas para tumawag ng sasakyan nang lumabas si Ginoong Magsaysay mula sa loob ng bahay. Naging seryoso ang kanyang mukha at mabilis na sinabi, "Akin na, pumasok tayo." Walang tanong, walang inis o gulat, marahan niyang binuhat si Lito papasok sa sala, inilagay sa mahabang upuan, pinunasan ng maligambam na tuwalya, at tinawag si Manang Celia para magdala ng tubig. "Tawagan mo ang personal kong doktor para pumunta rito." Tulala si Tala. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya siyang ganito kalapit. Karaniwan, hindi siya masyadong nagsasalita, umiinom lang ng tsaa, nagbabasa ng dyaryo, at bahagyang tumatango kapag dumadaan siya. Ngunit ngayon, siya mismo ang bumuhat sa kanyang anak, pinunasan ang noo nito, at hinaplos pa ang buhok ng bata na may pambihirang lambing. Pagkatapos dumating ang doktor, mag-iniksyon, at magbigay ng mga tagubilin, madilim na ang gabi. Pinayuhan ni Manang Celia si Tala, "Dito ka na magpalipas ng gabi. Hayaan mong matulog ang bata sa silid sa ibaba, para kung may mangyari, madali nating maasikaso." Umuulan pa, delikado ang daan. Nag-alinlangan si Tala, ngunit nang makita niyang pagod at hirap huminga si Lito, tumango siya at nagpasalamat. Noong gabing iyon, inayos ni Manang Celia ang isang maliit na silid sa tabi ng kusina para sa kanila, na may malinis na kumot at kutson. Nakahiga si Tala sa tabi ng kanyang anak, ngunit hindi makatulog. Hindi siya sanay na may nag-aalala at nag-aasikaso sa kanya isang karangyaan na matagal na niyang nakalimutan. Kinaumagahan, habang nagliligpit si Tala sa hapagkainan, bumaba si Ginoong Magsaysay mula sa itaas. Nakasuot siya ng kulay abong sutlang damit, maayos na nakasuklay ang puting buhok, at may hawak na tasa ng tsaa. Nang makita niya si Tala, huminto siya, tiningnan ang plato ng itlog na kinukuha niya, at biglang nagsalita, "Nag-almusal ka na ba?" Nagulat si Tala, at nahiyang sumagot, "Hindi pa po. Balak ko po sanang umuwi na lang pagkatapos ng trabaho." Pinutol siya ni Ginoong Magsaysay, "Umupo ka at kumain. Sobra naman ang pagkain, sayang kung itatapon." Nag-atubili siya, ngunit ang tingin ng lalaki ay hindi nag-uutos o nagmamakaawa, isang simpleng paanyaya lamang na tila walang ibang layunin kundi ang bigyan siya ng isang desenteng pagkain. At ganoon nagsimula ang kanilang unang almusal. Sa katahimikan, dahan-dahan siyang kumain. Ang lalaki naman ay dahan-dahang humihigop ng tsaa, hindi siya tinitingnan, ngunit hindi rin umalis. Isang kakaibang kapaligiran, ngunit hindi ito nakakailang. Tanging ang tunog ng kutsara sa plato, ang hangin na dumadaan sa lumang bintanang kahoy, at isang katahimikan na mas puno pa kaysa sa libu-libong pormal na tanong. Mula noon, tuwing umaga, pagkatapos ni Tala sa kanyang trabaho, sinasabi ni Ginoong Magsaysay, "Kumain ka muna. Pagkatapos mong kumain, saka ka umuwi." Walang nagsasalita, ngunit tila nararamdaman ng buong mansyon na may isang bagay na tahimik na umuusbong sa loob ng dating malamig na tahanan na iyon. Ang gusali ng Key House of Magsaysay ay matatagpuan sa isa sa pinakamagandang lokasyon sa Makati, sa tabi mismo ng isang malaking interseksyon kung saan araw-araw ay dumadaan ang maraming tao. Ang mataas na gusaling may 4 na salaming pader ay ipinagmamalaki ng mga designer sa bansa. Dahil hindi lamang ito ang sentro ng operasyon, kundi pati na rin ang puso ng isang kilalang tatak ng fashion na nagtataglay ng personal na marka ni Ginoong Magsaysay, ang nagtatag. Karamihan sa mga empleyado sa House of Magsaysay ay mga kabataan, sunod sa uso, masigla, at mabilis magsalita tulad ng kanilang pamumuhay. Ang mga balita sa kumpanya ay mas mabilis pang kumalat kaysa hangin, at ang mga kwentong ipinapasa-pasa ay hindi kailanman nawawalan ng dagdag na palamuti. Lalo na kung ang kwento ay tungkol sa isang lalaking sa loob ng ilang dekada ay pangalan at larawan lamang ang nakikita ng mga empleyado, ngunit hindi pa personal na nakikilala. Matagal nang hindi nakikialam si Ginoong Magsaysay sa pang-araw-araw na operasyon. Lahat ay pinamamahalaan ng kanyang assistant at ng mga batang direktor. Nakikilahok lamang siya sa mga huling pagsusuri ng mga bagong produkto at bihirang magpakita sa opisina. Kaya naman, nang isang araw, huminto ang pamilyar na kotse ni Ginoong Magsaysay sa harap ng pangunahing lobby, at mula sa loob ay hindi lamang siya ang bumaba, kundi pati na rin ang isang dalagang may kargang sanggol. Tila isang lindol ang yumanig sa buong kumpanya. Ang dalagang iyon ay si Tala. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit, walang pabango, at hindi naka-high heels.
Nakasuot siya ng manipis na jacket, simpleng nakatali ang buhok, karga ang kanyang anak, at dahan-dahang sumusunod sa likod ni Ginoong Magsaysay. Sanay na ang matanda sa mga nagtatakang tingin ng iba, ngunit ngayon, bahagya siyang nailang. Hindi umakyat si Tala sa opisina. Huminto lamang siya sa reception para mag-iwan ng isang bag na tela, na may lamang isang kahon ng lugaw, 2 hiwa ng luya, at isang bot ng effervescent oil. Pinakiusapan siya ni Manang Celia na ihatid ito para kay Ginoong Magsaysay, na bahagyang sinisipon, ngunit ayaw uminom ng gamot. Pagkatapos, yumuko si Tala bilang pasasalamat, binuhat ang anak, at lumabas sa gilid na daan. Ngunit nagsimula na siyang palibutan ng mga tingin. Ang receptionist, ang mga babae sa design department, ang delivery boy. Lahat ay nakatingin, walang nagsasalita ng malakas, ngunit ang kanilang mga labi ay nakatikom, ang mga mata ay nakataas, at ang mga bulungan ay umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Sino kaya yon? Single mother yata. Bakit naman dinala pa ang anak sa kumpanya? Parang pamilyar siya yata yung babaeng nakatayo sa labas ng gate noon. Narinig ko na sa mansyon na ni Ginoong Magsaysay siya nakatira. Grabe, no? Wala pang kalahating araw, kumalat na ang tsismis sa buong kumpanya. May mga nagsasabing malayong kamag-anak siya, mayroon namang nagsasabing baka anak niya ito na itinago ng ilang dekada at ngayon lang kinilala. Ngunit karamihan ay isa lang ang konklusyon, isang batang kerida. Sa opisina sa pinakamataas na palapag, tahimik pa ring nakaupo si Ginoong Magsaysay sa tabi ng kanyang tsaa, malayo ang tingin sa malaking bintana. Alam niya ang lahat ng tsismis na kumakalat. Sa kanyang ugali, hindi niya pinapansin ang sinasabi ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa isang tao, bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Alam niyang maririnig ni Tala, maintindihan at marahil malulungkot. Noong hapong iyon, nang bumalik siya sa mansyon, mag-isa siyang nakaupo sa hardin, sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nang makita siyang pumasok, ibinaba niya ang tasa ng tsaa, at mahinang sinabi, "Pasensya na, dahil sa akin, kinailangan mo pang sumama sa kumpanya kanina." Bahagyang natigilan si Tala, hindi niya inaasahan na ang isang tulad niya ay hihingi ng paumanhin. Yumuko siya, "Ayos lang po. Sanay na rin naman po ako. Kahit anong sabihin nila, basta't malusog ang anak ko, sapat na po sa akin." Matagal siyang tiningnan ng lalaki, walang sinabi, marahan lamang na nagsabi, "Mula ngayon, kung may magtanong, sabihin mo lang nakakilala kita." Kakilala? Isang salitang tila ligtas, ngunit malayo. Ngunit iyon mismo ang nagpabigat sa puso ni Tala. Marahil mula ngayon, opisyal na siyang pumasok sa magulong mundo ng isang lugar na hindi na kasing tahimik ng lumang mansyon. At hindi niya alam na ito pa lang ang simula. Ang unos ay nag-aabang pa lamang. Matapos magpakita si Tala sa lobby ng Key House of Magsaysay, hindi na naging payapa ang kapaligiran doon. Araw-araw, ang mga empleyado ay pumapasok na may pag-aabang sa kung anong breaking news ang darating. At ang balitang iyon ay hindi tungkol sa bagong koleksyon o isang sponsorship deal, kundi ang mga tsismis tungkol sa relasyon ni Ginoong Magsaysay at ng dalaga. Hindi pa humuhupa ang mga bulong-bulungan ng may isa pang kakaibang pangyayari. Biyernes noon, malapit na ang tanghalian, nang pumasok ang assistant ni Ginoong Magsaysay, si Corazon, sa EA department na may nagtatakang mukha at nag-anunsyo, manananghalian ang boss sa kumpanya. At nag-utos siyang maghanda ng dagdag na isang bowl ng lugaw para sa kanyang kasama. Lugaw? Walang sinuman ang nakaintindi kung ano ang nangyayari. Si Ginoong Magsaysay, sa loob ng maraming taon, ay hindi kailanman kumain sa kumpanya. Kung kailangan niyang manatili para sa isang biglaang pulong, iinom lamang siya ng tsaa o mag-order ng isang espesyal na pagkain mula sa isang mamahaling restaurant na ihahatid sa kanyang pribadong silid. Ngunit ngayon, kakain siya ng lugaw at nagpautos pa na maghanda nito. Eksaktong 12:00, tahimik na huminto ang pamilyar na kotse sa gilid na pinto. Bumaba si Tala, karga-karga si Lito. Maayos ang kanyang pananamit, simple tulad ng dati, madilim na pantalon, manipis na lana na jacket, at nakapusod ang buhok. Sa ilalim ng kumot, mahimbing na natutulog si Lito. Inanyayahan si Tala sa pribadong dining room sa itaas, isang lugar na ilan lamang ang may pagkakataong makapasok. Nandoon na si Manang Celia sa maliit na kusina sa likod, abala sa pag-init ng lugaw at paghahanda ng isang baso ng salabat. At si Ginoong Magsaysay, tulad ng dati, ay tahimik na nakaupo sa mesa, nakatutok sa isang dyaryo, walang anumang sobrang salita. Ang tanghalian noong araw na iyon ay napakasimple,
isang plato lamang ng nilagang gulay, isang bowl ng isdang adobo, at ang kaldero ng puting lugaw na inihanda para kay Lito. Kumuha lang ng ilang subo si Ginoong Magsaysay, at karamihan sa oras ay nakikinig sa mahinang ungol ng bata sa bisig ng kanyang ina. Nang imulat ni Lito ang kanyang mga mata at tumawa ng may kagalakan, hindi sinasadyang hinaplos ng matanda ang likod ng bata, at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukhang bihirang magpakita ng emosyon. Samantala, sa dining hall ng mga empleyado sa ikatlong palapag, tila siksikan ang hangin. Hoy, may balita na ba? Dumating na naman yung babae, umakyat daw sa pribadong silid, dala pa ang anak. Hindi ko maintindihan kung ano ang binabalak ni Ginoong Magsaysay. Puno ang kumpanyang ito ng mga bata, magaganda, at magagaling na tao, bakit naman isang single mother ang pinili niya? Ang mga tanong na iyon ay umalingaw sa paligid ng mga tray ng pagkain, sa gitna ng ingay ng aircon at ng mga kutsara't tinidor. Walang nagsasalita ng malakas, ngunit alam ng lahat na mayroong isang napaka-espesyal na tao na pinagtutuunan ng pansin ni Ginoong Magsaysay. Si Corazon, ang kanyang assistant, ay nakatayo sa malayo at nakatingin sa itaas, malamig ang kanyang mga mata, at mahigpit ang hawak sa isang folder. Sa kanyang isipan, isang malaking pagdududa ang nabubuo. Alam na alam niya ang ugali ni Ginoong Magsaysay, pribado, maingat, at hindi madaling magtiwala. Ngunit ngayon, hinahayaan niyang isang estrangherang babae ang malayang pumasok at lumabas sa kumpanya, magpakita sa harap ng mga empleyado, at kumain pa sa oras ng trabaho. Ang lahat ng ito ay hindi pa nangyari kailanman. Noong hapong iyon, nang umalis si Tala sa kumpanya, dala ang natirang lugaw para sa kanyang anak, sinalubong siya ng mga mata ng maraming tao. May mga tumingin ng may pag-usisa, may mga ngumiti ng formal, ngunit marami rin ang mga mapanuring, malamig, at mapanghamak na tingin. Dahan-dahang naglakad si Tala, hindi naglakas loob na tumingala. Nagsimulang maguluhan ang kanyang puso. Hindi niya kailanman naisip na ang pagiging inaalagaan ay magdudulot sa kanya ng ganitong pagkailang. Hindi dahil sa takot siyang kamuhian, kundi dahil ayaw niyang isipin ng sinuman na siya ay isang taong umaabuso sa kabutihan ng iba. Noong gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang inuupahan, mag-isa siyang nakaupo sa harap ng bahay, yakap-yakap ang natutulog na si Lito, nakatingin sa madilim na langit. Tinanong ni Tala ang sarili, papunta ba siya sa liwanag, o naliligaw lang sa isang mapanlinlang na ilaw? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay mula nang pumasok siya sa mansyon na iyon at sa buhay ni Ginoong Magsaysay, nagsimula nang magkaroon ng mga damdamin sa kanyang puso na mahirap ipaliwanag. Ngunit hindi niya alam na ang mga damdaming iyon ang maglalagay sa kanya sa harap ng mga unos na tahimik na dumarating. Isang umaga sa kalagitnaan ng Marso, banayad ang sikat ng araw pagkatapos ng ilang araw na pag-ambon. Sa maliit na hardin sa likod ng mansyon, abala si Tala sa pagpulot ng mga tuyong dahon sa ilalim ng matandang puno ng akasya nang lumapit si Manang Celia at inabutan siya ng isang maliit na tuwalya. Punasan mo ang mukha mo, Ija, pinagpapawisan ka na. Nagpasalamat agad si Tala. Nitong mga nakaraang araw, hindi na gaanong nagkakasakit si Lito at mas mahimbing na ang tulog nito, kaya't hindi na rin gaanong mukhang pagod si Tala. Tuwing umaga siyang pumapasok dito para magtrabaho, nakakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Walang maingay na sasakyan, walang mapanghamak na tingin, at walang nang-usisa. Bagamat tahimik ang bahay, ito ay malinis, maayos, at may isang bagay na nag-aanyaya sa iyong manatili ng mas matagal. Noong araw na yon, wala sa bahay si Ginoong Magsaysay. Maaga siyang umalis para sa isang business trip at nagbilin kay Manang Celia na hayaan si Talang maglinis sa kanyang opisina sa mezzanine kung saan siya madalas magbasa at magpahinga. Habang nagpupunas ng alikabok sa estante ng libro, aksidenteng nahulog ni Tala ang isang lumang kwaderno. Nang yumuko siya para pulutin ito, napansin niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa likod ng estante, simpleng inukit ngunit napakaganda. Hindi niya alam kung bakit, ngunit binuksan niya ito dahil sa kuryosidad. Sa loob ay mga litratong nanilaw na dahil sa panahon. Ang nasa ibabaw ay larawan ng isang dalagang nakasuot ng puting Filipiniana, nakatayo sa gitna ng isang hardin na puno ng sampagita, mahaba ang buhok, at may malambing na mga matang nakatingin sa kamera. Natigilan si Tala. Ang babae sa litrato ay kamukhang kamukha niya. Mula sa mga mata, hugis ng bibig, ilong, hanggang sa mataas na noo. Hindi lang basta magkamukha, kundi tila iisang hulmahan ang pinagmulan. Isang pakiramdam ng ginaw at pagkamangha ang bumalot sa kanya.
Tiningnan pa niya ang ilang litrato at nakita ang babaeng kasama ang isang matandang babae, marahil ang kanyang ina. Sa isa pang litrato, nakatayo ang babae sa tabi ng isang lalaki si Ginoong Magsaysay, ngunit mas bata pa. Nanginginig ang kamay ni Tala. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa dati, isinara ang kahon, at inayos ang mga libro. Ngunit hindi mapakali ang kanyang isipan. Napaupo siya sa sahig, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay, at malayo ang tingin sa bahagyang nakabukas na bintana. Bakit itinago ni Ginoong Magsaysay ang mga litratong ito? Sino ang babaeng iyon? At bakit? Kamukhang kamukha niya. Noong tanghaling iyon, mas maagang umuwi si Ginoong Magsaysay kaysa sa inaasahan. Pumasok siya sa silid-aklatan at nakita si Talang nagpupunas ng alikabok sa isang sulok na may balisang tingin. Tinignan lamang niya ito at dumiretso sa kanyang upuan, umupo, at binuksan ang isang kwaderno. Maya-maya, bigla siyang nagtanong, kailan ka ipinanganak? Nagulat si Tala. Ay! Pinanganak po ako noong 2005 sa buwan po ng Abril. Tumango si Ginoong Magsaysay, nag-isip sandali at mahinang sinabi, kilala mo ba kung sino ang iyong ama? Ang tanong ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Natulala si Tala. Mula pagkabata, laging iniiwasan ng kanyang ina ang lahat ng tanong tungkol sa kanyang ama. Sinasabi lamang niya, huwag mo nang itanong. Ayoko nang pag-usapan ang taong yon. Sa alaala ni Tala, ang ina-ama ay isang blangkong espasyo. Isang espasyo na sa loob ng maraming taon ay natutunan na niyang kalimutan, natutunan na niyang mabuhay nang wala ito. Hindi. Hindi ko po alam, mahinang sagot ni Tala, nakatingin sa sahig. Matagal siyang tiningnan ni Ginoong Magsaysay, ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa mga alaala na kahit si Tala mismo ay hindi pa nararating. Pagkatapos ay marahan siyang tumango, tumayo, at lumapit sa estante ng libro, kinuha ang isang folder nang walang anumang sinabi. Noong hapong iyon, nang magpaalam si Tala na uwi na, bigla siyang tinawag ni Ginoong Magsaysay, gusto mo bang malaman ang tungkol sa nakaraan ng iyong ina? Lumingon si Tala, malakas ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanya, nanginginig ang mga mata, ako po. Wala po talaga akong alam. Pero kung alam ninyo, gusto ko pong marinig. Nanatiling tahimik si Ginoong Magsaysay. Ang kanyang mga matang may edad na ay biglang dumilim. Tumalikod siya at dahan-dahang sinabi, hindi ngayon. Kapag kailangan, sasabihin ko sayo. Dahan-dahang nagsara ang pinto, ngunit para kay Tala, doon nagsimulang magulo ang kanyang isipan. May mga bagong tanong na umusbong sa kanyang puso. Posible kayang sa pagitan nila ni Ginoong Magsaysay, hindi lang ito simpleng utang na loob. Mula nang makita niya ang lumang litrato sa opisina ni Ginoong Magsaysay, hindi na mapakali ang kalooban ni Tala. Sa tuwing pumapasok siya sa mansyon tuwing umaga, may bigat sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay tumitingin sa bawat pamilyar na sulok na tila umaasang makahanap ng anumang bakas upang kumpirmahin ang kanyang hinala. O kahit isang direktang pag-amin mula mismo kay Ginoong Magsaysay. Ngunit nanatili siyang tahimik. Siya pa rin ang tahimik na lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang tsaa sa umaga, dahan-dahang binubuklat ang bawat pahina ng dyaryo, at sinasabing, kumain ka na, lalamig ang pagkain, na para bang walang nangyari. Ang kanyang katahimikan ay nagpapasikip sa dibdib ni Tala. Bawat salita, bawat kilos niya ngayon ay nagpapaisip sa kanya ng higit pa sa kailangan. Halimbawa, noong isang araw, habang nakikipaglaro siya kay Lito sa ilalim ng puno ng akasya sa likod bahay, bigla siyang lumabas, may dalang isang baso ng sariwang orange juice. Painumin mo ang bata. Madaling magka-anemia ang mga bata kapag kulang sa orange juice. Kinuha ito ni Tala at marahang nagpasalamat. Akmang yuyuko siya nang biglang magtanong ang lalaki, noong bata ka, madalas ka bang magkaroon ng febrile seizures? Nagulat si Tala sa tanong. Opo, ayon po sa kwento ni nanay, madalas daw po akong kumbulsyunin kapag mataas ang lagnat ko noong bata ako, pero nawala rin po noong 3 taong gulang na ako. Tumango siya, walang karagdagang sinabi. Ngunit si Tala ay natigilan, ang kanyang kamay ay humigpit sa baso ng orange juice na para bang gusto niyang durugin ang payapang anyo na pilit niyang pinapanatili. Sa mga sumunod na araw, muling lumitaw ang mga katulad na tanong. Tinanong niya ang blood type ni Tala, ang tungkol sa mga namamanang katangian, at binuksan pa ang usapan tungkol sa maliit na baryo sa Pampanga kung saan siya lumaki kasama ang kanyang ina. Bawat tanong ay napakabanayad, tila walang mali siya, ngunit para kay Tala, hindi na ito walang kabuluhan.
Ito ay isang pagsubok. Isang araw, pinakiusapan ni Manang Celia si Tala na dalhin ang isang maliit na kahon ng regalo sa itaas. Ang silid ni Ginoong Magsaysay ay hindi nakakandado. Kakalagay pa lang niya ng regalo sa mesa nang mapansin niya ang isang papel na nakapatong sa coffee table, ELA test result. Natigilan si Tala. Hindi siya naglakas loob na lumapit, hindi naglakas loob na tingnan ng mabuti, alam lamang niya na nanlamig ang kanyang buong katawan na parabang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig sa gitna ng taglamig. Mabilis siyang tumalikod at lumabas, na parang may sumisigaw sa kanyang kalooban. Naghihinala rin siya. Kaya pala, tahimik niyang pinapatunayan ito. Noong hapong iyon, nang magpaalam si Tala na uwi na, tinawag siya ni Ginoong Magsaysay, "Dito ka na maghapunan. Nagluto ako ng tinola. Dati. Paborito iyon ng anak ko." Hinigpitan ni Tala ang hawak sa kanyang bag at mapait na ngumiti. "Opo, madalas din pong lutuin ni nanay yan. Bata pa lang po ako, kinakain ko na." Matagal siyang tiningnan ni Ginoong Magsaysay, na parabang ang tingin na iyon ay isang kutsilyong humihiwa sa maskara ng katahimikan na pilit niyang pinapanatili. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, na parabang kinakausap ang sarili, "May mga pagkain na tanging mga kadugo lamang ang nakakahanap na pamilyar." Noong gabing iyon, hindi umuwi si Tala sa kanyang inuupahan. Binuhat niya si Lito at naglakad sa kahabaan ng daan sa tabi ng Ayala Triangle Gardens, umupo sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang tahimik na puno, at ang mga luha ay patuloy na dumaloy. Hindi siya natatakot kung totoo ngang lolo niya si Ginoong Magsaysay. Ang kinatatakutan niya ay, kung ganoon nga, ano ang lahat ng damdaming inilaan niya para sa kanya? Pagmamahal ba ng apo sa lolo, o isang tahimik na pag-ibig na lumampas na sa hangganan? Kung sila ay magkadugo, kailangan niyang itigil ang lahat ng nararamdaman sa kanyang puso. At kung hindi, ano ang mga pagsubok na yon? Isang pagsusuri, isang pagdududa, o isang huling pagtatangkang bawiin ang nawalang ugnayan? Ang tanong na yon ay sumama sa kanya buong gabi. At kinaumagahan, nang bumalik siya sa mansyon, nagpa siya si Tala, kung hindi magsalita si Ginoong Magsaysay, siya ang unang magbubukas ng usapan. Noong hapong iyon, bahagyang umulan sa Maynila. Ang ambon ay parang isang manipis na hamog na nakasabit sa mga mayabong na puno sa hardin ng mansyon. Ang hangin ay umiihip ng malamig, dala ang amoy ng basang lupa at ang bango ng ilang-ilang mula sa pader na puno ng lumot sa likod. Tahimik na nakaupo si Tala sa ilalim ng matandang puno ng akasya, kung saan siya madalas magpakain ng isda tuwing umaga, mahigpit na yakap-yakap ang natutulog na si Lito. Tumingala siya sa mga dahong marahang gumagalaw at ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ilang araw nang hindi binabanggit ni Ginoong Magsaysay ang nakaraan o ang resulta ng DNA test. Kumikilos siya na parang walang nangyari. Ngunit ang katahimikan na yon ang lalong nagpapasikip sa dibdib ni Tala. Naghintay siya, nagtiis at umasa na siya ang unang magsasabi. Ngunit sa puntong ito, alam niyang kung hindi siya kikilos, araw-araw siyang sasaktan ng kanyang mga pagdududa. Nang lumabas si Ginoong Magsaysay sa hardin, na may parehong mabagal na lakad at may hawak na tsaa, natigilan siya nang makita si Tala. Tumahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Hindi tumingala si Tala at hindi rin bumati tulad ng dati. Sinabi lamang niya, mahina ngunit matatag ang boses, "May gusto po akong itanong sa inyo." Huminto si Ginoong Magsaysay, tinitigan siya, isang tingin na tila inaasahan na ngunit may pag-ingat. "Gusto ko pong malaman. Kung sino ang nanay ko?" Ang tanong ay parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Biglang bumigat ang kapaligiran. Tila huminto ang hangin at ang mga puno. Hinigpitan ni Ginoong Magsaysay ang hawak sa tasa ng tsaa, at dahan-dahang umupo sa katabing bangko, nakatingin sa pader na puno ng baging. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita, "Ang pangalan ng nanay mo ay Amara." "Siya. Ang anak ko." Nagulat si Tala. Kahit na may hinala na siya, nang marinig niya mismo ang pag-amin, tila piniga ang kanyang puso. "Kaya?" "Ako po ay," nanginginig niyang tanong. Tumango siya, hindi lumingon. "Apo kita." Isang mahabang katahimikan. Mas hinigpitan ni Tala ang yakap kay Lito, at ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Hirap siyang nagsalita, "Bakit? Bakit hindi niyo po ako kinilala? Hindi hinanap? Hindi binigyan ng karapatan ang nanay ko?" Sa pagkakataong ito, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay hindi galit o nagdadahilan, kundi puno ng pagod at sakit.
Dahil nagkamali ako. Dati akong isang ama na istrikto at malamig. Nang malaman kong buntis si Amara, itinuring ko itong isang mansa, isang kahihiyan. Pinilit ko siyang pumunta sa France, iwan ang lahat. Akala ko, kapag itinago ko, mawawala na lang ang lahat. Pero, namatay ang nanay mo. Alam ko po, hirap na sabi ni Tala. At ang pagkamatay na yon, dinala ko sa puso ko hanggang ngayon. Hindi ako naging matapang para alagaan ka. Dahil takot akong harapin ang katotohanan. Tahimik lang akong nagpadala ng pera at pinutol ang lahat ng ugnayan. Iyon ang pinakamalaking kasalanan sa buhay ko. Muling umihip ang hangin, hinahaplos ang magulong buhok sa noo ni Tala. Hindi niya alam kung umiiyak siya dahil sa sama ng loob o sa sakit ng matandang lalaki sa kanyang harapan. Kaya, naghinala kayo kamakailan, kaya nagpadna test kayo. Tumango si Ginoong Magsaysay. Nakita ko ang mga mata mo, ang iyong lakad, ang iyong boses. Lahat ay katulad ni Amara. Natakot ako, sobrang takot. Dahil nagsimula na akong magkaroon ng damdamin para sa'yo. Hindi lang dahil sa bata, kundi dahil sa'yo mismo. Habang lalo kitang nakakasama, lalo akong nabibigatan. Ano po? Ang resulta. Hindi agad sumagot si Ginoong Magsaysay. Tumayo siya at dahan-dahang pumasok sa bahay. Pagbalik niya, inabot niya kay Tala ang isang nakatuping papel. Binuksan ito ni Tala, at lumabo ang kanyang mga mata nang mabasa ang unang linya, kumpirmasyon ng pagiging magkamag-anak, Lolo I. Nahulog ang papel sa lupa, tinangay ng hangin sa damuhan. Niyakap ni Tala ang kanyang anak, isinubsob ang mukha sa mabangong buhok ni Lito, at humagulgol. At si Ginoong Magsaysay, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Tala. Isang kamay na nanginginig, ngunit napakainit. Wala na si Amara. Pero ako, hindi na kita maaaring mawala ulit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, muling tinanggap ni Ginoong Magsaysay ang kanyang kadugo. Ngunit alam ni Tala, nagbago na ang kanilang papel. Hindi na siya nakatayo sa harap ng isang lalaking dati niyang lihim na hinahangaan, kundi sa harap ng isang ama na huli na para itama ang kanyang mga pagkakamali. Matapos ang kanilang pag-uusap sa ilalim ng puno ng akasya, tila may isang hindi nakikitang tali sa pagitan ni Tala at Ginoong Magsaysay na naputol, ngunit muling itinali ng isang ugnayan ng dugo. Walang sinuman ang nagsalita pa, ngunit ang bawat kilos ay naging mas banayad at mainit. Nanatiling tahimik si Ginoong Magsaysay, ngunit ang kanyang tingin kay Tala ay nabawasan na ng lamig. Ang kanyang kamay na nakapatong sa balikat ni Tala ay hindi na rin gaanong matigas. Para naman kay Tala, bagamat gulong-gulo pa rin ang isip, alam niyang mula ngayon, hindi na sila mag-isa ng kanyang anak sa mundo. Noong umagang iyon, maaraw sa Maynila. Nakaupo si Tala sa beranda ng mansyon, isinasampay ang maliliit na damit ni Lito nang tumakbo si Manang Celia, na tila nagmamadali. Miss Tala, may isang lalaking naghahanap sa'yo. Nasa labas ng gate, tinatanong ang pangalan mo at ng bata. Natigilan si Tala. Tila may pumiga sa kanyang puso. Isang pangalan na pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng isang taon ay biglang bumalik sa kanyang isipan, Paolo. Ang lalaking dati niyang pinagkatiwalaan at minahal ng buong puso. Ang ama ni Lito. Noong panahong iyon, si Paolo ay isang graduating student ng architecture, matangkad, maputi, at matamis magsalita. Nakilala niya si Paolo sa isang event sa Pasay kung saan siya nagtrabaho bilang isang promo girl. Iniwan ni Paolo ang kanyang numero, nag-text gabi-gabi, at pinaibig siya sa mga pangako ng isang magandang kinabukasan. Si Tala, na noon ay 18 taong gulang pa lamang, bagong graduate, at kararating lang sa Maynila para mag-aral ng isang kurso, ay nangarap at naniwala sa isang malaking pag-ibig. Nang malaman niyang buntis siya, takot na takot niyang sinabi ito kay Paolo. Nanahimik siya ng 3 araw at nag-text ng isang mensahe, hindi kita kayang buhayin, kasama pa ang bata. Huwag mo na akong hanapin. Pagkatapos ay pinatay niya ang telepono at naglaho. Mula noon, mag-isa niyang hinarap ang lahat, ang mga buwan ng pagbubuntis, ang sakit, ang mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay, at ang mga parinig ng may-ari ng klinika. Lahat ay wala si Paolo. Ngunit ngayon, bumalik siya. Nakatayo si Paolo sa labas ng gate, pareho pa rin ang mukha, ngunit mas payat, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagsisisi. Lumabas si Tala para buksan ang gate, karga-karga si Lito, at tinitigan siya sa mukha. Anong ginagawa mo rito?
Tala. Patawarin mo ako. Wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Pero bumalik na ako. Hinanap kita kung saan-saan. Gusto kong makita ang anak ko. Kahit isang beses lang. Tumawa si Tala, ngunit puno ng pait. Hinanap kung saan-saan. Sa loob ng isang taon, sa parehong lugar ako nakatira, hindi ako nagpalit ng numero, hindi nagpalit ng klinika, at doon din ng anak, pero sinasabi mong hindi mo ako mahanap. Ako. Wala akong pera. Pinauwi ako ng mga magulang ko. Hindi nila ako pinagpatuloy sa pag-aaral, at hindi rin pinayagang makipag-ugnayan sa'yo. Nagkamali ako. Naging duwag ako. Duwag ka. Huwag mo nang ulitin. Tumalikod si Tala para pumasok nang mabilis na lumapit si Paolo at hinawakan ang kanyang balikat. Tala, alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero ngayon, may trabaho na ako sa isang construction site sa Maynila, maayos na ako. Gusto kong maging responsable. Gusto kitang kunin kasama ang anak natin. Magsimula tayo ulit, pwede ba? Tila umikot ang mundo ni Tala. Hinigpitan niya ang yakap kay Lito. Mahimbing na natutulog ang bata, ang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng ina. Ang lahat ng emosyon sa kanya ay naghalo-halo, ang sakit ng nakaraan, ang magulong kasalukuyan, at ang hindi tiyak na hinaharap. Hindi na siya ang Tala ng dati, inosente at mapangarapin. Isa na siyang ina, at isang anak na kararating lang ng kanyang lolo. Sumagot siya, mahina ngunit matatag, hindi. Hindi na kita kailangan. Pati na rin ang anak ko. Huli ka na. Natigilan si Paolo. Lumingon si Tala at pumasok sa gate. Sa loob ng hardin, matagal nang nakatayo si Ginoong Magsaysay, tahimik na pinapanood ang lahat. Nang dumaan si Tala, mahina niyang sinabi, tama ang ginawa mo. Ang isang lalaking kayang iwanan ang sariling anak ay hindi karapat-dapat patawarin, kahit gaano pa karaming pangako ang dala niya pabalik. Napaiyak si Tala. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Ginoong Magsaysay bilang isang tunay na ama. Isang ama na kumakampi sa kanya at nagpoprotekta sa kanya. Sa likod ng nakasarang gate, tahimik na umalis si Paolo. Walang naghatid. Alam ni Tala, tinanggihan niya ang isang lalaking minsan nang nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ngunit hindi siya nagsisisi. Dahil ngayon, hindi na siya nag-iisa. Mula nang magpakita si Paolo at tahimik na umalis, tila bumalik sa normal ang buhay sa mansyon ni Ginoong Magsaysay. Ngunit alam ni Tala, may mga unos na hindi nagsisimula sa kulog at kidlat, kundi tahimik na nabubuo sa ilalim. Dahan-dahang nagbago si Ginoong Magsaysay. Pinatira niya si Tala at Lito sa ikalawang palapag ng mansyon, malapit sa kanyang silid, at kumuha pa ng sariling katulong para sa mag-ina. Paminsan-minsan, isinasama niya si Tala sa House of Magsaysay, ang kumpanyang binuo niya sa buong buhay niya. Noong una, sa reception area lang si Tala, nag-aaral ng mga papeles at pakikipag-usap sa mga kliyente. Ngunit unti-unti, dahil sa kanyang bilis matuto at magandang hitsura, ginawa siyang personal assistant ni Ginoong Magsaysay, kasama sa mga pag-apruba ng mga disenyo at pakikipagpulong sa mga partner. Walang sinuman sa kumpanya ang nakakaalam na si Tala ay apo ng kanilang amo. Iniisip lang nila na siya ay isang assistant na binibigyan ng pambihirang pabor, isang single mother na nakakuha ng atensyon ng matandang amo. Nagsimula na namang kumalat ang mga chismis. Hoy, narinig niyo ba? Si Tala raw ang bagong kerida ng presidente, bulong ng isang babae mula sa admin department sa kanyang katrabaho nang dumaan si Tala. Totoo. Pero ang bata pa niya, mga 20 lang yata. Mas bata, mas gusto ng mga matatandang mayaman. Narinig ko may anak na raw pero alagang-alaga pa rin. Noong una, hindi alam ni Tala ang mga usap-usapang iyon. Ngunit sa isang opisina, walang sikretong na itatago ng matagal. Isang Lunes, sa meeting room sa ika-6 na palapag, habang tinitingnan ni Ginoong Magsaysay ang mga disenyo para sa koleksyon ng taglagas, biglang bumukas ang pinto. Isang empleyadong nagngangalang Isabel, malayong pinsan ng design head, ang pumasok na nagmamadali, hawak ang telepono, at nanginginig na sinabi, Presidente, ako. Pasensya na po, pero sa tingin ko po, dapat niyong makita ito. Nanginginig na inabot ni Isabel ang telepono. Nakita sa screen ang isang screenshot ng isang mensahe mula sa isang pribadong group chat ng ilang empleyado. Narinig ko yang si Tala, single mother daw, ewan ko kung anong ginawa pero nakatira na sa mansyon ng presidente. Siguro successful ang pangakit niya.
Matanda na si Presidente pero baka malakas pa rin. Ang swerte naman ng mag-inang yon. Nagdilim ang paningin ni Ginoong Magsaysay. Tahimik niyang tiningnan ang screen, ibinaba ang telepono sa mesa, at sinabi ng malinaw ngunit mahina, itigil muna ang meeting. Miss Isabel, bigyan mo ako ng listahan ng mga miyembro ng group chat na ito. Agad na tumahimik ang buong meeting room. Noong hapong iyon, kumalat ang balita sa buong kumpanya. 3 empleyado ang sinuspinde ng 1 linggo para sa pagpapakalat ng maling impormasyon at paninirang puri. Gayunpaman, hindi doon natapos ang lahat. Kinaumagahan, pagpasok ni Tala sa lobby, isang grupo ng mga babaeng empleyado ang humarang sa kanya. Ang nangunguna ay si Katrina, ang matagal ng sekretarya ni Ginoong Magsaysay, na seryosong nagsalita, "Miss Tala, pasensya na kung prangka ako, pero ang pagiging paborito mo ay nakakainis na para sa marami. Sana isipin mo ang iyong posisyon." Natigilan si Tala. Kinagat niya ang kanyang labi, at hinigpitan ang hawak sa kanyang bag. Sa likod niya, dose-dosenang mga mata ang nakatutok sa kanya na parang mga malamig na karayom. Akmang tatalikod na siya nang biglang may isang boses na narinig mula sa pinto, "Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang humusga ng iba?" Lumingon ang buong lobby. Nandoon si Ginoong Magsaysay, malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang AC head at isang senior assistant. Lumapit siya, hindi malakas ang boses ngunit sapat na para manigas ang lahat. "Mula ngayon, opisyal kong inaanunsyo, si Tala ay apo ko. Anumang kasinungalingan at haka-haka mula ngayon ay haharapin ng may karampatang parusa." Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa lobby. Natulala si Tala. Hindi niya inaasahan na iaanunsyo niya ang lahat sa harap ng maraming tao. Lumingon siya sa kanya, namumula ang mga mata. Ngunit marahan lamang siyang tumango, na parang isang pagpapatunay, hindi niya hahayaang yumuko ang kanyang apo dahil sa sabi-sabi ng iba. Mula noong araw na yon, opisyal nang tinawag si Tala ng lahat na may paggalang, "Miss Tala, ang apo ng presidente." Ang pag-amin ni Ginoong Magsaysay sa pagkatao ni Tala ay yumanig sa buong House of Magsaysay. Sa loob lamang ng isang araw, ang tingin ng lahat kay Tala ay nagbago mula sa paghamak patungo sa pag-ingat, pagkatapos ay paggalang, ngunit may kasamang distansya. Para naman kay Ginoong Magsaysay, mula sa sandaling iyon, tila nabunutan siya ng isang hindi nakikitang tinik. Madalas niyang isama si Tala sa mga pulong kasama ang mga partner, binigyan siya ng ilang gawaing pang-administratibo, at sinimulang hubugin bilang isang tagapagmana. Akala nila ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, ng isang araw, isang babaeng taga-probinsya, may dalang bayong, nakasuot ng tsinelas, at kuba ang likod, ang nagpakita sa tarangkahan ng mansyon sa Ayala Avenue. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Aling Luz, ang nag-alaga kay Tala. Si Aling Luz ang nakapulot kay Tala noong siya'y isang sanggol pa lamang, na iniwan sa hagdanan ng isang maliit na simbahan sa isang mahirap na bayan sa Pampanga. Noon, siya ay isang biyuda na nabubuhay sa pagtitinda ng gulay at isda sa palengke. Nang makita ang abandonadong sanggol, inuwi niya ito at pinalaki sa pamamagitan ng kanin at ng kanyang mga luha. Kahit mahirap, hindi niya kailanman hinayaang magutom si Tala, at hindi niya ito sinigawan ng malakas. Sa buong buhay niya, si Tala lamang ang kanyang naging dahilan para mabuhay. Nang mabuntis si Tala nang hindi inaasahan, hindi niya ito sinermunan, bagkus ay tahimik na bumisita sa Maynila, inabutan ang anak ng ilang barya, at palihim na ibinenta ang singsing na pangkasal na itinago niya ng mahigit 20 taon para tulungan si Tala sa gastos sa panganganak. At ngayon, nang marinig niya mula sa mga taga-baryo na si Tala ay kinilalang apo ng isang malaking milyonaryo sa Maynila, nag-empake siya at sumakay ng bus papuntang Cabecera para lamang magtanong ng isang bagay, "Maayos ba ang buhay mo, anak?" Nang dumating si Aling Luz sa tarangkahan ng mansyon, malakas ang ulan sa Maynila. Basa ang kanyang damit, magulo ang buhok, at kulubot ang mukha, na tila hindi bagay sa gitna ng mga matatayog na gusali. Noong una, inakala ng gwardiya na siya ay isang pulubi at akmang paalisin. Ngunit mumiti siya ng mahinahon, "Ako ang nanay ni Tala. Gusto ko lang siyang makita sandali." Nang lumabas si Tala at makita si Aling Luz na basang-basa, niyakap niya ang balikat ng kanyang ina, at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dinala niya ang kanyang ina sa loob, binigyan ng tuwalya, pinalitan ng tuyong damit, habang nanginginig ang kanyang mga kamay na parang isang bata. "Nay, bakit po kayo pumunta nang hindi nagsasabi? Sana nasundo ko po kayo sa terminal. Namiss kita, anak."
Narinig ko sa mga tao na kinilala ka raw na apo ng isang napakayamang amo, natuwa ako, pero nag-alala rin. Baka lokohin ka lang nila, kaya kailangan kong makita mismo. Ngayong nakita kong maayos ang buhay mo, panatag na ako. Niyakap ni Tala ng mahigpit ang kanyang ina. Nay, walang mas nagmamahal sa akin kaysa sa inyo. Noong gabing iyon, pag-uwi ni Ginoong Magsaysay, nakita niya si Aling Luz na abala sa pag-aayos ng gulay sa kusina kasama si Tala, at matagal siyang nanatiling nakatayo. Isang babaeng taga-probinsya, hindi tunay na ina, ngunit handang mag-alaga at magmahal sa kanyang apo na parang sariling dugo. Inanyayahan ni Ginoong Magsaysay si Aling Luz sa sala. Magkaharap silang umupo, tahimik sa loob ng ilang minuto, bago siya nagsalita ng marahan, may utang na loob ako sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, marahil wala na ang apo ko sa mundo ngayon. Nahihiyang sumagot si Aling Luz, naku, wag po kayong magsalita ng ganyan, nakakahiya naman po. Tadhana ko po ang bata. Ang pag-aalaga sa kanya ay isang biyaya, hindi isang pabigat. Matagal na tiningnan ni Ginoong Magsaysay si Aling Luz. Sa kanyang mga mata, ang lalaking nawalan ng asawa at anak ay tila may isang mainit na liwanag na sumindi. Bumuntong hininga siya, mula ngayon, huwag na po kayong umuwi sa probinsya. Dito na po kayo manirahan kasama ang apo nyo, kasama si Tala. Malaki naman po ang bahay na ito at ang puso ko. Ayoko na rin pong mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Luz na antig hanggang sa hindi na makapagsalita. Ang mansyon na sa loob ng ilang dekada ay laging malamig, ngayon sa unang pagkakataon ay may tawanan ng tatlong henerasyon, si Ginoong Magsaysay, si Tala, at si Lito. Tinatawag na siya ng lahat sa bahay na nanay. Nahihiya siyang ngumiti at sinabing, matanda na ako pero tinatawag pa rin ganito, ang sarap pakinggan. Ang kwento ni Aling Luz ay nagpilit kay Ginoong Magsaysay na balikan ang kanyang buong buhay. Isang babaeng hindi kadugo, hindi nangangailangan ng anumang pagkilala, handang isakripisyo ang kanyang kabataan, at mabuhay sa kahirapan para lamang alagaan ang isang batang itinapon. Alam ni Ginoong Magsaysay na napakarami na niyang nawala sa buhay. Ngunit ngayon, marahil natagpuan na niya ang mga pinakamahalagang bagay na inakala niyang nawala na magpakailanman. Hunyo, napakainit ng sikat ng araw sa Maynila. Ngunit sa punong tanggapan ng Key House of Magsaysay, sa sentro ng Makati, kakaiba ang kapaligiran. Hindi dahil sa sobrang lamig ng aircon, kundi dahil sa isang biglaang anunsyo mula sa Board of Directors. Lahat ng empleyado ay kinakailangang dumalo sa auditorium sa ika-negatibo, 1-0 palapagbukas ng alas negatibo, 9 ng umaga para sa isang mahalagang anunsyo mula sa presidente. Hindi sinabi sa anunsyo kung ano ito, ngunit lahat ay may hinala na. Ang presidente ay nasa edad 70 na at kagagaling lang sa isang sakit na tumagal ng halos 1 buwan. Malamang, ililipat na niya ang pamamahala. Siguro ipapasa na niya ang kumpanya sa kanyang pamilya. Pero sabi nila wala na siyang anak o apo. O baka ibigay niya sa kanyang ampon na apo, si Tala. Ano? Isang babaeng 20 taong gulang pa lang, single mother, at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, paano niya pamamahalaan ang isang malaking kumpanya? Muling umusbong ang mga tsismis. Sa pagkakataong ito, may kasama itong kuryosidad at isang lihim na pagkadismaya. Ang mga taong nag-alay ng mahigit 10 taon sa kumpanya ay nakaramdam ng pagkabigo kung kailangan nilang yumuko sa isang dalagang kararating pa lamang. Kinaumagahan, puno ang auditorium sa ika-10 palapag. Ang malambot na dilaw na ilaw ay tumatama sa marangyang entablado. Sa kaliwa ay ang mesa ng mga ehekutibo, at sa kanan ay isang malaking screen na may nakasulat na, anunsyo ng tagapagmana ng House, Magsaysay. Eksaktong alas negatibo 9, umakyat sa entablado si Ginoong Magsaysay. Hindi siya nakasuot ng karaniwang suit, kundi isang barong Tagalog na gawa sa seda, na may magandang borda, isang espesyal na disenyo mula sa koleksyong Perlas, na nanalo ng isang internasyonal na parangal 1-0 taon na ang nakalipas. Bagamat may edad na, ang kanyang tindig ay marangal pa rin, at malalim ang kanyang mga mata. Bawat matatag na hakbang niya ay nagpatahimik sa buong auditorium. Dahan-dahan at malinaw siyang nagsalita, ngayon, nakatayo ako rito, hindi bilang isang presidente, kundi bilang isang lalaking malapit nang matapos ang kanyang paglalakbay. Nawala na sa akin ang lahat, asawa, anak at kahit ang tiwala. Akala ko, wala nang puwang para sa pag-asa sa aking puso. Ngunit, ibinalik sa akin ng tadhana ang isang apo. Hindi man kadugo, ngunit laman ng aking puso. Nagsimulang magbulungan ang mga tao.
Marami ang lumingon sa isa't isa, hula na si Tala ang kanyang tinutukoy. Nagpatuloy si Ginoong Magsaysay, siya ay isang malakas at mabuting babae, hindi takot sa hirap. Higit sa lahat, mahal niya ang kapwa, pinahahalagahan ang tunay na mga bagay, at hindi kailanman humingi ng anuman mula sa akin, maliban sa isang pagkakataon. Tumingin siya sa unang hanay, kung saan nakaupo si Tala kasama si Lito at si Nanay Luz. Biglang tumayo si Tala, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay, at malakas ang tibok ng puso. Itinuro siya ni Ginoong Magsaysay, ikinagagalak kong ipaalam, mula ngayon, si Tala ang magiging tagapagmana ng House of Magsaysay. Lahat ng pamamahala, diskarte sa pag-unlad, at mga kaugnay na ari-arian, ay unti-unting ililipat sa kanya sa loob ng susunod na 3 taon. Hindi lamang siya isang assistant, o apo ko, kundi isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Natahimik ang buong auditorium sa loob ng ilang segundo, bago sumabog sa mga bulungan, pag-urong ng mga upuan, at sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Mga mukhang nagulat at hindi makapaniwala. May ilang pumalakpak ng pilit, habang ang iba ay nanatiling blanko ang mukha. Ngunit sa gitna ng lahat, si Tala lamang ang hindi gumagalaw, at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Si Lito ay mahimbing na natutulog sa bisig ni Nanay Luz, na umiiyak na parang ulan, habang ang kanyang mga kulubot na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak-anakan. Pagkatapos ng anunsyo, inimbitahan ni Ginoong Magsaysay ang lahat na manatili para sa isang tea party. Sa marangya ngunit maginhawang lugar, pinalibutan si Tala ng mga tingin na may halong pag-usisa at paghanga. Hindi ko inaasahan na ikaw talaga ang pipiliin ng presidente. Mula ngayon, tatawagin ka na naming Direktor Tala. Galingan mo, huwag mong bigin si Sir. Ngumiti lamang si Tala, hindi gaanong nagsalita. Sa kanyang puso, ang mga salitang iyon ay parehong pagbati at panggigipit. Ngunit ang tingin ni Ginoong Magsaysay sa kanya, na malambing at mapagpatawad, ang kanyang pinakamalaking lakas. Alam niya, nakuha niya ang posisyong ito hindi dahil siya ang pinakamagaling, kundi dahil inilagay siya roon ng may buong pagmamahal at tiwala. At hindi niya hahayaang magsisi si Ginoong Magsaysay, ang nag-iisang tumawag sa kanyang apo. Mula nang ianunsyo ang tagapagmana, kumalat ang pangalan ni Tala hindi lamang sa loob ng Tea House of Magsaysay, kundi pati na rin sa buong industriya ng fashion sa Maynila. Sa mga pakikipagpulong sa mga kasosyo, mahahalagang pagpupulong, at mga business trip, laging kasama ni Tala si Ginoong Magsaysay. Hindi na bilang isang personal na assistant, kundi bilang ang napili. Ang mabilis na pagbabagong ito ay ikinagulat ng marami, ngunit walang mas nagulat kaysa kay Yenje, Imelda, ang matalik na kaibigan ng yumaong asawa ni Ginoong Magsaysay, ang babaeng naging isang hindi opisyal na kasama niya sa loob ng mahigit 10 taon. Si Yenje, Imelda ay isang matalinong babae, dating communications director ng kumpanya bago magretiro ng maaga. Bagamat hindi kasing ganda ni Tala, mayroon siyang karisma, matatag na pundasyon, at malawak na koneksyon. Sa loob ng maraming taon, lagi siyang nasa tabi ni Ginoong Magsaysay sa tuwing ito'y may sakit, siya ang nag-asikaso sa burol ng asawa nito, at siya ang tumulong sa kanya sa mga pinakamahihirap na panahon. Lihim na naniwala si Yenje, Imelda na balang araw, makikita ni Ginoong Magsaysay ang kanyang katapatan, at kahit hindi man sila magpakasal, mananatili siya sa kanyang tabi sa isang espesyal na kapasidad. Ngunit ano na ngayon? Isang dalagang wala pang 21 taong gulang, mahirap, dating serbidora, at single mother, biglang naging tagapagmana. Lahat ng lihim na hinintay ni Yenje, Imelda ay naging walang kabuluhan. Noong hapong iyon, pumasok si Yenje, Imelda sa opisina ni Ginoong Magsaysay nang walang appointment. Maayos pa rin ang kanyang makeup, nakapusod ang buhok, at may suot na mamahaling perlas na pulseras, ngunit mas malamig ang kanyang mga mata kaysa dati. Nandito ako para magtanong ng isang bagay, mahinahon niyang sabi, ngunit bawat salita ay kasing talim ng kutsilyo. Bakit siya ang pinili mo? Hindi ba't sa loob ng maraming taon, ako ang mas nakakakilala sa'yo? Tumingala si Ginoong Magsaysay mula sa kanyang mga papeles at dahan-dahang tiningnan si Yenje, Imelda. Ikaw ay isang taong pinapahalagahan ko at pinasasalamatan. Hindi iyon magbabago. Ngunit si Tala ang pinaniniwalaan kong angkop para ipagpatuloy ang mga ideal na binuo namin ng aking asawa. Huwag mong ikumpara ang pagkakaibigan sa pagmamana, Imelda. So may nararamdaman ka para sa kanya? Diretsong tanong ni Yenje, Imelda, nanginginig ang mga labi, at mahigpit ang hawak sa kanyang leather na pitaka. Mahal ko siya bilang isang apo. Wala akong ibang iniisip.
Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tumawa si Enye, Imelda, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Apo. Isang malungkot na matandang lalaki, isang dalagang nakatira sa iisang bahay, at ngayon ay hawak na ang buong kapangyarihan ng kumpanya. Sa tingin mo, maniniwala ang mga tao? Hindi sumagot si Ginoong Magsaysay. Naiintindihan niyang hindi lang kay Tala nagsiselos si Enye, Imelda, kundi pati na rin sa mga bagay na dapat sanay sa kanya, kung hindi lamang ibang landas ang pinili niya. Noong gabing iyon, hindi agad umuwi si Enye, Imelda. Nakaupo siya sa kanyang kotse, sa harap ng mansyon kung saan nakatira si Tala kasama si Ginoong Magsaysay, tahimik na pinagmamasdan ang ilaw na tumatagos sa mga kortina. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan ang isang dating kakilala, isang mamamahayag na nagsulat ng ilang iskandalo tungkol sa mga sikat na tao. Mayroon akong kwento, siguradong interesado ka. Isang matandang halos 70 anyos at isang ampon na apo na mas bata ng 50 taon, nakatira sa isang bahay, at kapwa humahawak sa isang buong korporasyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ngumiti ang nasa kabilang linya. 2 araw pagkatapos, sa isang hindi opisyal na news website, lumabas ang isang artikulo, Ampon na Apo o Batang Kerida. Ang misteryo sa likod ng paglilipat ng kapangyarihan ng 70 anyos na bilyonaryo sa industriya ng fashion. Hindi pinangalanan sa artikulo, ngunit sapat na ang mga pahiwatig para madaling maiugnay ng sinumang nakarinig sa kwento ni Ginoong Magsaysay at Tala. Agad na kumalat ang impormasyon sa social media. Lumabas ang mga masasakit na komento, huwag isiping hindi gahaman ang matatanda, parehong pag-ibig at pera. Hindi na bago ang mga ganyang babae ngayon. Ang House of Magsaysay ay malapit ng maging House of Scandals. Nasa isang pulong si Tala kasama ang isang kasosyo nang sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Binuksan niya ang social media at nakita ang maraming mensahe at missed calls mula sa mga kaibigan at kahit sa mga dati niyang katrabaho sa restaurant. Natigilan siya. Nalaman din ni Ginoong Magsaysay ang balita noong hapon ding iyon. Hindi siya nagalit, nalungkot lamang. Ngunit ang pinaka nag-aalala sa kanya ay si Tala. Noong gabing iyon, sa sala, sina Ginoong Magsaysay at Tala na lamang ang natira. Dinala na ni Nanay Luz si Lito sa itaas para matulog. Nakayuko si Tala, mahigpit na hawak ang kanyang damit at namumula ang mga mata. Ako po ba? Ang nagbigay sa inyo ng kahihiyan, nanginginig niyang sabi. Umiling si Ginoong Magsaysay at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Sa buhay, laging may mga taong hindi maniniwala sa iyo, hindi ka maintindihan. Ngunit huwag mong hayaang kunin nila ang nararapat sa iyo. Pero kung patuloy silang magsalita, kung masisira ang reputasyon ng kumpanya dahil sa akin, patutunayan natin sa gawa. Huwag kang magpaliwanag, huwag kang matakot, nandito ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala ang mahigpit na hawak ni Ginoong Magsaysay sa kanyang kamay. Ang kamay na yon, bagamat kulubot na dahil sa panahon, ay napakainit at matatag. Alam niyang hindi lang siya tagapagtanggol, siya ang kanyang kanlungan. 3 araw ang lumipas mula nang lumabas ang malisyosong artikulo sa isang tabloid website, ngunit hindi pa rin humuhupa ang epekto nito. Ang pangalan ni Tala, na dating kilala lamang sa loob ng kumpanya, ay biglang naging laman ng balita bilang isang babaeng walang pangalan, isang single mother na ginamit ang pag-ibig para umangat sa buhay. Naging tensyonado ang kapaligiran sa House of Magsaysay. Bawat tingin kay Tala ay may kasamang pagdududa, at ang mga bulungan ay naririnig sa kanyang likuran. Ang gwardyang dati palangiti ay yumuyuko na lamang bilang pormalidad. Maging ang ilang malalapit na katrabaho ay nagsimula ng dumistansya. Alam kong mabuti kang tao, Tala. Pero sa ngayon, huwag ka munang sumama sa amin sa mga meeting sa labas para iwasan ang atensyon. Ang sinabi ni Isabel, ang team leader ng design, ay parang nagpabagsak sa puso ni Tala. Pilit siyang umiti, tumango, at tahimik na bumalik sa kanyang opisina. Noong gabing iyon, mag-isa si Tala sa rooftop ng mansyon. Ang langit ng Hulyo ay nababalot ng kulay abong ulap. Sa ibaba, maningning pa rin ang mga ilaw ng Maynila, ngunit sa kanyang puso ay isang madilim na kalangitan. Hindi siya galit o naninisi, ngunit alam niyang kung wala siyang gagawin, lahat ng kanyang pinaghirapan ay masasayang. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Ria, ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan mula high school, na ngayon ay isang reporter sa isang respetadong pahayagan sa Maynila. Ate, tulungan mo akong magsulat ng isang artikulo.
Hindi para magpaliwanag o magdrama, kundi para sabihin ang katotohanan sa isang marangal na paraan. Seryoso ito, Tala. Sigurado ka ba? Sigurado ako. At gusto kong linawin hindi lang ang aking karangalan, kundi ipakita rin sa lahat na hindi lahat ng batang magandang babae na single mother na nakatira sa tabi ng isang milyonaryo ay nagbenta ng katawan para sa yaman. Ang boses ni Tala ay malalim at matatag na parang bato. Nanahimik si Rian ng ilang segundo at bumuntong hininga. Sige, tutulungan kita. 3 araw pagkatapos, isang artikulo ang inilathala sa seksyong Inspiring People ng The Manila Chronicle na may pamagat na, Tala, ang single mother na tumanggi sa 200,000 piso para sa kanyang dignidad. Hindi binanggit sa simula ng artikulo ang anumang pagkakakilanlan o iskandalo. Sa halip, isinalaysay ng may akda ang paglalakbay ng isang dalagang dating serbidora sa isang maliit na kainan sa Makati, na mag-isang nag-alaga sa kanyang anak sa isang kwartong wala pang 0 metro kwadrado, at minsan ay inalok ng isang customer ng 200,000 piso para sa isang gabing pagsasama. Ngunit ang dalagang iyon, si Tala, ay tumanggi. Pinili niyang maghugas ng mas maraming plato, magtiis ng gutom para sa kanyang anak, at magtrabaho ng marangal. Ang dalagang iyon ay kinupop ng isang matandang lalaki na puno ng kabaitan bilang kanyang apo, tinuruan siya mula sa tamang pananalita, paghawak ng tasa ng tsaa, hanggang sa pagmamahal sa kapwa at pagpapanatili ng moralidad. Ang dalagang iyon ay hindi naghangad ng katanyagan o pribilehiyo, kundi isang pagkakataong magtrabaho at mamuhay ng disente. Sa dulo ng artikulo, sinipi ng mamamahayag ang isang sinabi ni Tala sa panayam, wala akong pakialam sa iniisip ng iba tungkol sa akin. Ang mahalaga sa akin ay kung may ginawa ba akong mali. Kung isang araw, maging isa rin akong taong nabubuhay lamang sa papuri ng iba, marahil, hindi na ako karapat-dapat sa tiwalang ibinigay niya sa akin. 2 oras pa lang mula nang mailathala, libo-libo na ang nagbahagi ng artikulo. Sa seksyon ng komento, sunod-sunod ang mga mensahe ng suporta, isang babaeng tulad nito ang tunay na matapang. Tapos na ang panahon ng paghusga sa tao base sa edad. Sana laging maging malakas si Tala. Pagkatapos kong basahin ito, nahiya ako dahil minsan ko siyang pinagdudahan. Mula sa mga newsroom, ang mga tapat na mamamahayag at media practitioners ay nagsimulang magpahayag ng suporta. Tinukoy nila ang mga basura na news site na naglathala ng malisyosong artikulo tungkol kay Tala. Tila isang alon na bumaliktad ang opinyon ng publiko, lahat ay nagsimulang tingnan muli ang sitwasyon. Sa House of Magsaysay, tila nabunutan ng isang malaking bato ang kapaligiran. Muling umiti kay Tala ang matandang gwardiya. Dahan-dahang kumatok si Isabel sa pinto ng kanyang opisina. Tala. Bukas, sama ka sa amin sa design team meeting, ha? Ngumiti si Tala, walang bahid ng galit o paninisi, isang simpleng pagpapatawad lamang. Sa gabi, sa kanyang silid-aklatan, binabasa ni Ginoong Magsaysay ang artikulo tungkol kay Tala ng may tahimik na mga mata. Wala siyang sinabi, maingat lamang na itinupi ang pahayagan, inilagay sa mesa, at tumingin sa bintana. Doon, naglalakad si Tala sa hardin habang karga si Lito, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang hindi pa nakaranas ng anumang unos. Ngumiti siya, gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi siya nagkamali ng pinili. Pagkatapos ng mga unos, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Tala. Masipag pa rin siyang nagtatrabaho sa House of Magsaysay, at gabi-gabi ay kinakantahan si Lito ng mga simpleng kwentong pambata. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng paghanga at pagmamahal. Ngunit, hindi kailanman naging isang tahimik na lawa ang buhay. Ang mga bagyo ay minsan nagmumula sa mga lumang alaala na akala mo'y nabaon na sa limot. Biyernes noon, inimbitahan si Tala sa isang contract signing kasama ang isang malaking kumpanya ng pabango mula sa Timog. Bagamat hindi na siya personal assistant, dahil sa kanyang kasalukuyang papelang hinaharap na tagapagmana pinagkatiwalaan pa rin siya ni Ginoong Magsaysay na mag-asikaso sa mga bisita at talakayin ang kontrata. Maningning ang mga ilaw sa Grand Hall ng isang 5-star hotel. Abala ang mga staff sa paghahanda. Nakasuot si Tala ng isang eleganteng bestida na ginawa mismo ng kanilang design department, maayos na nakapusod ang buhok, at may bahagyang makeup na nagbibigay liwanag sa kanyang kumpiyansa. Nagsimula ang seremonya sa isang formal na kapaligiran. Nang pumasok ang kinatawan ng kabilang kumpanya, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Tala. Ang lalaking nangunguna, nakasuot ng kulay abong suit, matalas ang tingin, at tiyak ang mga hakbang. Walang iba kundi si Paolo, ang ama ni Lito.
Si Paolo, ang kanyang unang pag-ibig, at ang taong tumalikod sa kanya nang malaman niyang buntis siya. Noong taong iyon, siya ay 24 taong gulang, anak ng isang real estate tycoon sa Visayas, nag-aaral sa Maynila at nagtrabaho sa isang simpleng kainan kung saan serbidora si Tala. Si Tala noon ay 18 pa lang, inosente at madaling mahulog ang loob. Si Paolo ay mukhang matino, matalino, edukado, at marunong magsalita ng matatamis. Minahal siya ni Tala ng buong katangahan, walang pag-aalinlangan. Hanggang sa ang hindi planadong pagbubuntis ay nagpabagsak sa lahat. Hindi inako ni Paolo ang bata. Mahigpit na tumutol ang kanyang pamilya, at sa isang gabi, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Tala ay naglaho sa kanyang buhay, walang paalam. Mag-isa niyang pinalaki si Lito sa loob ng halos 2 taon, naranasan ang pinakamahihirap na araw nang hindi binabanggit ang pangalan ni Paolo kahit minsan. At ngayon, ang taong iyon ay nasa harap niya na parang walang nangyari. Lumapit si Paolo sa signing table, at bahagyang natigilan nang makita si Tala. Sa isang iglap, nabahiran ang pagkalito ang kanyang mukha, ngunit mabilis ding bumalik sa pagiging kalmado. Inilahad niya ang kanyang kamay at mumiti ng pormal, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Tumayo si Tala, hindi na nanginginig ang kanyang mga mata tulad ng dati. Tinanggap niya ang kamay nito ng may katiyakan. Salamat. Mabuti naman ako, pati na rin ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang karayom na tumusok sa maskara ni Paolo. Natigilan siya, dumilim ang kanyang mga mata, ngunit pinilit na manatiling kalmado at umupo. Nagpatuloy ang seremonya, inaprubahan ang mga tuntunin ng kontrata, nagkamayan, nagpakuha ng litrato, at nagpalitan ng business cards. Ngunit sa gitna ng maingay na karamihan, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Paolo si Tala mula sa malayo. Ang babaeng dati niyang itinuring na pabigat ay isa ng babaeng may karisma, matatag, at may boses sa mundo ng negosyo. Nang matapos ang seremonya, kinausap ni Paolo si Tala. Tumayo sila sa isang tahimik na pasilyo. Alam kong nagkamali ako. Noong panahong iyon, bata pa ako, masyadong natakot. Pero sa mga nakaraang taon, palagi kitang sinusubaybayan. Alam ko kung gaano ka nahirapan. Sobra akong nagsisisi. Kahit magsisi ka pa, hindi na maibabalik ang anak ko bilang anak mo, sagot ni Tala, mahinahon ngunit matatag. Itinakwil mo na siya bago pa man siya isilang. Ngayon, pakiusap, huwag ka nang makialam sa buhay namin. Gusto kong bumawi. May gusto akong gawin para sa'yo. Hindi na kailangan. Si Ginoong Magsaysay, ang taong dati mong tinawag na matanda sa iyong mga panlalait, ang siyang kumukop sa amin ng talikuran kami ng buong mundo. Mahal mo ba siya, talaga? Tinitigan ni Tala si Paolo. Mahal at iginagalang ko siya bilang pinakamabuting lalaking nakilala ko sa aking buhay. Kung iyon man ay pag-ibig sa iyong paningin, hindi na iyon mahalaga. Tumalikod si Tala, ang tunog ng kanyang mga takong ay matatag, iniwan si Paolo na nakatayo, sa pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay, walang magawa habang pinapanood ang anino ng babaeng minsan nang dumaan sa kanyang buhay. Noong gabing iyon, sa mansyon, nagbabasa si Ginoong Magsaysay sa sala nang dumating si Tala. Ibinaba niya ang kanyang bag at umupo sa tabi niya. Ngayon, nakita ko po ulit ang ama ni Lito. Siya po ang kasosyo sa contract signing. Tumango si Ginoong Magsaysay at ipinatong ang kamay sa kanya. Anong naramdaman mo? Wala po. Hindi na po ako galit at wala na ring panghihinayang. Maswerte po ako dahil noon, pinili kong buhayin si Lito at mamuhay ng marangal. Hinigpitan ni Ginoong Magsaysay ang hawak sa kanyang kamay, tahimik ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Lalo kang nagiging katulad niya noon, malakas ngunit puno ng kabaitan. Nanatili silang tahimik. Sa labas, tumatawa si Lito sa bisig ni Nanay Luz, ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng hindi pa nakaranas ng sakit. Isang lumang kabanata ang nagsara, at isang bago ang nagbubukas para sa isang pamilyang hindi magkadugo, ngunit puno ng pagmamahalan. Noong gabing iyon, pagkatapos ng nakatakdang pagkikita kay Paolo, hindi makatulog si Tala. Pumunta siya sa barkonahe ng ikalawang palapag, kung saan naroon ang paso ng puting orkidya na araw-araw inaalagaan ni Ginoong Magsaysay. Marahang gumagalaw ang mga bulaklak sa hangin, naglalabas ng isang banayad na amoy, dalisay ngunit may bahid ng kalungkutan. Gumaan ang pakiramdam ni Tala, ngunit may isang puwang pa rin sa kanyang puso. Hindi niya nakilala ang kanyang tunay na ama, at namatay ang kanyang ina noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang.
Lumaki siya sa kakulangan ng pagmamahal ng pamilya, mag-isang nagsumikap hanggang sa isilang silito, at makilala si Ginoong Magsaysay. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, habang naririnig niya ang mga makabuluhang salita ng lalaki, nararamdaman ni Tala na may isang bagay na mas malalim pa sa karaniwang ugnayan ng pamilya. Ilang araw pagkatapos, habang naglilinis sa bodega sa ikatlong palapag para magkaroon ng espasyo para sa mga damit ng taglagas at taglamig, natuklasan ni Tala at ng isang kasambahay ang isang lumang kahon na puno ng alikabok. Sa takip nito, may nakasulat na kamay na malabo na para sa isang anak na babae na hindi kailanman nalaman na siya'y minahal. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay mga sulat na isinulat ng maingat, sulat kamay ng isang lalaki, maayos ngunit may bahid ng emosyon. Bawat sulat ay may pangalan ng tatanggap na Corazon Reyes, ang pangalan ng tunay na ina ni Tala. Nanginginig, binuksan niya ang isang naninilaw na sulat. Ang nilalaman nito ay tila pumiga sa kanyang puso. Corazon, patawarin mo ako dahil hindi ako naging sapat na matapang para manatili sa tabi mo noon. Nang sabihin mong buntis ka, natakot ako at umalis na parang isang duwag. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, palagi kitang iniisip kasama ang ating anak. Nakatayo lang ako sa malayo para tingnan kayong dalawa. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Ngunit kung isang araw, lumaki ang ating anak na babae at makilala ako, sana maintindihan niya na hindi ko kailanman itinigil na mahalin ang kanyang ina. Habang nagbabasa, ang mga salita ay nagiging malinaw na parang isang bulong sa kanyang tainga. Umiyak si Tala. Ang mga sulat na yon, lahat ay mula kay Ginoong Magsaysay. Sa hapon, habang nagbabasa ng dyaryo si Ginoong Magsaysay sa kanyang silid aklatan, dinala ni Tala ang kahon ng mga sulat at inilagay sa harap niya ng walang imik. Tiningnan niya ito at natigilan. Pagkalipas ng mahigit 1 minuto, tumingala siya, mabagal at pagod ang kanyang mga mata. Binasa. Mo na ba lahat? Binasa ko na po at alam ko na minahal kayo ng nanay ko. Tumango si Ginoong Magsaysay, nanginilid ang luha sa kanyang mga mata. Noong taong iyon, ang nanay mo ay isang graduating student ng education. At ako, noon, nagsisimula pa lang sa fashion company, 40 taong gulang na, diborsyado, at takot ng magmahal muli. Ngunit si Corazon ang liwanag sa madilim na araw ko. Bata pa ang nanay mo, mabait at disente. Nagkamali ako ng isang beses sa buhay, at ang kapalit ay hindi ako naging isang ama. Nanatiling tahimik si Tala, nanginginig ang puso sa sobrang emosyon. Hindi po binanggit ni nanay ang pangalan niyo bago siya mamatay. Marahil galit siya, ngunit posible ring gusto niyang mabuhay ka nang hindi umaasa sa iba. Marahang tumango si Ginoong Magsaysay, paos ang boses. Nalaman ko lang na namatay na ang nanay mo nang mabasa ko sa obituaryo. Pumunta ako sa pinagtatrabahuhan mo, ngunit nakatingin lang ako mula sa malayo. Ang pagdala ko sa iyo rito ay hindi dahil sa awa, kundi dahil may utang ako sa nanay mo, isang utang sa isang babaeng minahal ako ng higit pa sa kanyang sarili. At dahil din po sa tunay na pagmamahal na ibinigay niyo sa akin pagkatapos. Humagulgol si Tala. Lumuhod siya at niyakap ang kamay ng lalaki. Pwede. Pwede ko po ba kayong tawaging papa? Nanginginig si Ginoong Magsaysay, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Iyon ang hinintay ko. Sa buong buhay ko. Nagyakapan sila sa gitna ng silid na nababalot ng mainit na sikat ng araw. Sa labas ng bintana, malinaw ang langit ng Maynila, at ang mga puting orkidya ay gumagalaw sa hangin na parang nakangiti. Mula sa sandaling iyon, naunawaan ni Tala na sa buhay, may mga tadhanang hindi kailanman natatawag sa tamang panahon. Ngunit kung may buhay pa, may pagmamahal pa, at may pagkatao pa, laging may pagkakataong magbago. Ang pagmamahal na ibinigay ni Ginoong Magsaysay sa kanya ay hindi lamang pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae, kundi ang malaking pagmamahal ng isang amang minsan nang nagkamali, at ngayon ay sinusubukang itama ang lahat ng buong puso. Pagkatapos ng madamdaming pag-uusap na yon, isang bagong kabanata ang nagsimula sa relasyon ni Tala at Ginoong Magsaysay. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pormalidad. Tinawag niya itong papa ng may pagmamahal at katapatan. At tinrato rin siya nito ng may buong pagmamahal na naipon sa loob ng ilang dekada. Gayunpaman, hindi lamang pagmamahal ang natanggap ni Tala. Matapos ang matagal na pagmamasid, ipinagkatiwala ni Ginoong Magsaysay kay Tala ang isang malaking responsibilidad na hindi pa naibibigay kaninuman sa House of Magsaysay, ang pamamahala sa proyekto ng fashion para sa taglamig.
Isa sa 3 pinakamalaking koleksyon ng taon na direktang nakakaapekto sa reputasyon at kita ng buong kumpanya. Isang umaga sa simula ng taglagas, habang malamig ang hangin sa mga lansangan ng Makati, tinawag si Tala sa meeting room ng Board of Directors. Sa mahabang mesa na may puting tela, dose-dosenang mga mata ang nakatingin sa kanya, kasama na ang matalas na tingin ng isang senior director, si Senora Cruz, ang nagdududang tingin ni Department Head Santos, ang maingat na tingin ng Sekretaryang si Garcia, at ang puno ng pag-asang tingin ni Ginoong Magsaysay. Dahan-dahang inanunsyo ni Ginoong Magsaysay, mula ngayon, opisyal kong ipinagkakatiwala kay Tala, na kilala na ninyong lahat, ang buong pamamahala sa koleksyon ng taglamig. Lahat ng desisyon ay nasa kanya. Ang lahat ng departamento ay may responsibilidad na makipagtulungan at sumuporta. Isang alon ng bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Bagamat napatunayan na ni Tala ang kanyang kakayahan sa ilang beses na pagtulong sa disenyo, at nakagawa na ng marka sa puso ng mga empleyado dahil sa kanyang mabuting pakikitungo, para sa marami, siya ay isang batang babae pa rin, at isang dating single mother. Ngumiti ng bahagya si Senora Cruz, malambot pa rin ang boses, ngunit hindi maitago ang panunuya. Ginoong Magsaysay, ang proyekto sa taglamig ay isang estratehikong proyekto. Ang pagbibigay nito sa isang taong hindi pa nakapamahala ng isang malaking proyekto, at hindi nakapagtapos ng kolehiyo, hindi ba't masyadong mapanganib? Hindi nagalit si Ginoong Magsaysay. Ngumiti lamang siya. May karapatan kang magduda. Ngunit may karapatan din akong subukan. Ang House of Magsaysay ay ako ang nagtayo. Ako ang mananagot kung ito'y mabigo. At kung magtagumpay, naniniwala akong walang sinuman sa atin ang may dahilan para itanggi ang kakayahan ng babaeng ito. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Tala sa kanyang opisina, gulong-gulo ang isip. Hindi siya masaya dahil alam niyang para makuha ang tiwala ng kanyang ama, isinakripisyo niya ang kanyang kabataan. Ngunit para mapanatili ito, kailangan niyang maging mas matatag kaysa dati. Noong gabing iyon, sinulat niya ang plano para sa proyekto hanggang hating gabi. Bawat linya ay isang pagsasaalang-alang, bawat pagpili ay isang hakbang na dapat pag-isipan. Hindi lamang siya nagdidisenyo, kailangan din niyang kontrolin ang timeline, mga materyales, komunikasyon, makipag-ugnayan sa mga distributor, at magtrabaho kasama ang mga partner sa imahe. 2 buwan na lang bago ang paglulunsad, isang napakaikling panahon para sa isang malaking plano. Ang mga sumunod na araw ay isang panahon ng pagbabago para kay Tala. Hindi na siya ang malambing at tahimik na babae sa mga magagarang bestida, kundi nakasuot na ng mga propesyonal na damit, nakapusod ang buhok, at matalas magsalita sa mga pulong. Direktang pumunta siya sa pabrika para suriin ang bawat tela at makipag-usap sa bawat mananahi. Nakipagdebate siya sa design department, nagbigay ng suhestyon sa bawat tahi. Nakipagpulong siya sa mga distributor para hikayatin silang sumuporta. Tinawag siya sa iba't ibang pangalan, Steel Lady, Little President, kopya ni Ginoong Magsaysay. Ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, ito ay isang bagong pinto at hindi niya hahayaang magkamali. Isang tanghali, habang kumakain siya ng packed lunch sa kanyang opisina, dumaan si Ginoong Magsaysay. May dala siyang isang baso ng orange juice at isang pakete ng matamis. Nagpapakapagod ka na ng sobra. Ngumiti si Tala, namumula ang mga mata. Natatakot po ako. Na hindi ako sapat na magaling para maging karapat-dapat. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Tala, mabait ang boses. Walang sinumang ipinanganak na magaling. Ang pagiging magaling ay dahil sa pagdaan sa sapat na kabiguan ng hindi sumusuko. Magpatuloy ka lang, laging nasa likod mo si Papa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matibay na sandalan sa buhay ng isang babaeng inakalang mag-isa lang niyang haharapin ang lahat. Lumipas ang unang buwan na puno ng pawis at luha, ngunit dumating na ang unang bunga. Ang pangunahing disenyo ng koleksyon ay napili para sa cover ng isang kilalang fashion magazine sa bansa, nakatanggap ng libu-libong shares at mga order mula sa mga showroom sa mga probinsya. Nagsimula nang marinig ang mga palakpakan, hindi dahil si Tala ay anak ni Ginoong Magsaysay, kundi dahil talagang karapat-dapat siya. Noong gabing iyon, maningning ang mga ilaw sa World Trade Center Metro Manila. Mahigit 200 upuan ang napuno na mula pa kaninang umaga. Ang mga sikat na personalidad sa mundo ng fashion, mga matagal ng kasosyo, mamamahayag, photographer, at maging ang mga empleyado ng Tea House of Magsaysay ay naroroon.
Lahat ay nag-aabang sa koleksyon ng taglamig na tinatawag na kaluluwa ng taon na pinamumunuan ng isang dalagang wala pang 21 taong gulang. Nakaupo si Tala sa unang hanay, katabi si Ginoong Magsaysay, na nakasuot pa rin ng eleganteng itim na suit, puti na ang buhok, ngunit nagniningning pa rin ang mga mata sa pagmamalaki. Marahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Tala, at tumango bilang isang tahimik na pagpapalakas ng loob. Tumulog ang background music, malambing na parang isang simoy ng hangin sa simula ng taglamig. Lumabas sa malaking screen ang mga salitang, muling pagsilang isang disenyo ng pag-asa at katapangan. Isa-isang lumabas ang mga modelo, suot ang mga makakapal na damit, nahango sa mga lana na scarf at coat, ngunit nananatili ang lambot at pagiging pambabae. Ang kombinasyon ng mga madilim na kulay at gintong kislap ay lumikha ng isang pakiramdam na parehong mainit at marangya, na parabang ang malamig na taglamig ay maaaring yakapin ng pag-ibig. Sa ibabang hanay, si Senora Cruz, na dating tumutol kay Tala, ay hindi maitago ang kanyang pagkamangha. Maging ang mga pinakamahigpit na mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng litrato at pagtatala ng bawat detalye ng mga disenyo. Umabot sa kasukdulan ang koleksyon nang lumabas ang batang modelo, si Lito, kasama ang isang babaeng modelo na gumanap bilang isang single mother. Tila napigil ang hininga ng buong audience. Sa screen sa likod ay ang imahe ng isang dalagang yakap-yakap ang kanyang anak, tumatawid sa mga malamig na lansangan sa gitna ng taglamig. Ang liwanag mula sa bintana ng isang mataas na gusali sa malayo ay sumisimbolo sa pag-asa. Inilaan ni Tala ang kanyang buong puso para buuin ang eksenang iyon. Iyon ang kanyang anino, mula sa isang mahirap na komunidad hanggang sa kanyang kinalalagyan ngayon. At iyon din ang imahe ng libu-libong kababaihan na mag-isang lumalaban sa buhay, na walang nakakaalam at nakakaintindi. Nang mamatay ang mga ilaw sa entablado, umugong ang mga palakpakan na parang kulog. Tumayo ang mga hurado at nagbigay pugay. Marami ang napaiyak. At si Ginoong Magsaysay, na namumula ang mga mata, ay tumayo, umakyat sa entablado, kinuha ang kamay ni Tala, at itinaas ito sa harap ng lahat. Ito ang pinakakarapat-dapat na kahalili ko. Hindi lamang bilang aking anak, kundi bilang isang taong lumikha ng isang fashion na may damdamin, may kaluluwa, at marunong magmahal. Sabay-sabay na tumayo ang buong audience at walang tigil na pumalakpak. Sa pagtatapos ng palabas, nang umalis na ang lahat, nakatayo si Tala sa isang walang laman na entablado, sa ilalim ng malabong ilaw. Tumingin siya sa mga upuan, kung saan dati ay isa lamang siyang manonood. Ngayon, siya na ang gumawa ng isang bagay na karapat-dapat panoorin. Lumapit si Ginoong Magsaysay at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi ka na isang batang takot. Lumingon si Tala, umiti habang umiiyak. Ang anak niyo po, Papa, ay mas malayo pa ang mararating. Kinaumagahan, sa kumpanya, nawala na ang mga dating tsismis. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng paggalang. Wala nang bumabanggit na si Tala ay isang single mother, wala nang tumatawag sa kanyang dalagang umakyat sa taas. Ang kilala na lamang nila ay isang dalagang minsan nang nagdala ng kanyang anak para magmakaawa ng trabaho sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, at ngayon ay nasa tuktok ng tagumpay dahil sa sariling lakas at talento. At sa likod niya, laging may isang amang minsan nang nagkamali, ngunit natutunang itama ito ng may buong pagmamahal. Ang kwento ni Tala, isang dalagang 20 taong gulang na dating mag-isang nag-aalaga ng anak sa isang maliit na paupahan sa Makati, ay hindi lamang nagpabago sa pananaw ng Tea House of Magsaysay, kundi pati na rin ng mga taong tahimik na sumubaybay sa kanya. Isang dalagang minsan ng pinagdudahan, iniwan ng sariling mahal sa buhay, ay naging isang simbolo ng katatagan at pananampalataya na kapag sapat ang lakas ng puso, walang sugat na hindi maghihilom. Bawat tauhan sa kwento ay kumakatawan sa isang aspeto ng lipunan. Si Tala ay ang larawan ng mga kababaihang minsan nang nadapa, tinalikuran ng lipunan, ngunit hindi sumuko, hindi pinabayaan ang kanyang anak, at hindi binitawan ang kanyang dignidad. Si Ginoong Magsaysay ay kumakatawan sa mga amang minsan nang nawalan ng pagkakataong maging ama, ngunit matapang na tinama ang kanilang pagkakamali, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagsama, pagprotekta, pagtuturo, at pagtitiwala. Si Senora Cruz, na dating nagduda at nang maliit, ay sa huli ikinilala ang talento at tapat na puso ni Tala, isang patunay na ang tunay na tagumpay ay pipilitin ang lahat na baguhin ang kanilang pananaw. Si Lito, ang munting sanggol, ay hindi sinasadyang nag-ugnay sa dalawang taong tila walang kinalaman sa isa't isa. Ang batang iyon ang tulay ng pamilya,
ang pinakamatamis na gantimpala para sa mga hindi sumusuko sa pagmamahal. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pag-ibig na may malaking agwat sa edad, hindi simpleng kwento ng nawawalang ama at anak, at hindi rin nagtatapos sa isang kwento ng tagumpay laban sa kahirapan. Sa mas malalim na antas, ito ay isang kwento tungkol sa tiwala, pagpapatawad, at ang tunay na halaga ng isang tao. Na ang isang babaeng naging single mother ay hindi dapat maliitin. Na ang isang amang umiyak dahil sa pagkakamali ay maaari pa ring magsimula muli. At ang mga bata, ipinanganak man sa pag-ibig o pagkakamali, ay karapat-dapat sa pagmamahal.